Nagsisimula ang kwento sa isang binatang nagngangalang Aurel, na nakaupo kasama ang kanyang pamilya habang kumakain ng tanghalian at nagulat ang ama ni Aurel dahil sa sobrang tahimik ng kanyang anak, at sinabi niyang hindi siya nakatulog buong gabi kakaisip kung anong klase ng bayani ang makukuha nito. Ang ina naman ay nagsabi ring sobrang sabik siya at habang ang nakatatandang kapatid na babae ni Aurel ay kumpiyansa na malalampasan ng kanyang kapatid ang lahat ng kaklase niya, sumang-ayon ang ina at iniisip niyang siguradong makakaakit ng maraming babae ang kanyang anak dahil sa kagandahan at karisma nito, kaya naman nag-alala ang ate ni Aurel na baka maagaw siya. Pero si Aurel ay mas nakatapak sa realidad kaysa sa kanyang pamilya at iniisip niyang baka maging isa lang siyang karaniwang bata. Sa mundo ni Aurel ang mga klase ng bayani ay mga biyaya mula sa isang makapangyarihang nilalang na ibinibigay sa mga kabataan kapag sila ay nagdiriwang ng kanilang ikasampung kaarawan, dahil dito ay nagkakaroon sila ng pagkakataong magpakadalubhasa sa iba't ibang kakayahan. Pagdating ng araw ng seremonya ng basbas ay nagtipon ang lahat ng mga estudyante sa paaralan, sinimulan ng pari ang seremonya sa unang bata at ipinatong niya ang kanyang kamay sa noo nito at agad nakakita ang bata ng imahe ng apoy at mga martilyo, hudyat na magiging isang panday siya. Mabilis na bumalik ang bata sa kanyang ama na puno ng tuwa at ipinagpatuloy ng pari ang ritual sa iba pang estudyante. Nang dumating ang pagkakataon ni Aurel ay tiwala ang kanyang kapatid na babae na tiyak na makakakuha siya ng espesyal na basbas, lumakad si Aurel papunta sa pari habang masiglang humihiyaw ang kanyang pamilya upang suportahan siya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao na naiinggit kay Aurel at iniisip na makakakuha siya ng mataas na antas ng klase tulad ng kanyang mga magulang na sina Para at Leon, na kilala bilang prinsesa ng espada at dakilang salamangkero. Nang lumapit si Aurel sa pari ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan na ituon ang isip, ngunit wala siyang nakita at nagulat ang pari na wala itong natanggap na basbas at ipinahayag na si Aurel ay isang bihirang kaso ng bayani na walang klase. Biglang nawala ang saya at excitement ng kanyang pamilya, iniisip nilang naisahan sila at tuluyan nang nasira ang kinabukasan ni Aurel dahil isa siyang kabiguan na walang talento. Kinabukasan, nagsimula si Aurel na mag-ensayo ng karaniwang eskrima at tiniyak naman sa kanya ng kanyang mga magulang na hindi siya palalayasin sa kanilang tahanan. Sinabi ni Aurel na ayos lang siya at ayaw lang niyang maging pabigat, habang ipinangako ng kanyang kapatid na babae na patuloy siyang susuportahan. Nakita niya kung gaano kaalala ang kanyang pamilya kaya't pinaalalahanan niya sila na matagal na siyang nag-eensayo ng eskrima kasama ang kanyang ina, kaya maaari pa rin siyang maging kapaki-pakinabang kahit wala siyang klase. Gayunman ay iniisip niya na napakahirap ng kanyang ina bilang guro dahil palagi siyang pinapalipad nito sa ere kapag nagsasanay sila dahil sa sobrang lakas nito. Pagkatapos niyang magpaliwanag ay natuwa ang ina ni Aurel dahil matalino at may pag-unawa ang kanyang anak, habang ang kanyang ama naman ay nakaisip na baka makahanap pa ito ng totoong trabaho balang araw. Dahil sa papuri at pansin ng kanyang pamilya ay napagod si Aurel at nagpasya na lang na pumunta sa lugar ng pagsasanay. Pagdating niya sa training field ay nadatnan niya ang dalawang estudyante mula sa klase ng espadachim na nagduduelo gamit ang kanilang mga espada. Habang naglalaban ang dalawa ay napansin nila si Aurel at tinanong kung bakit siya naroon kahit wala siyang klase. Kalma siyang sumagot na mag-ensayo siya gaya nila subalit binanggit ng dalawang bata na naglalaro lang sila at hindi na nila kailangang mag-ensayo dahil may klase na sila. Pagkatapos ay inalok nila si Aurel na ipakita kung gaano sila kagaling dahil sa kanilang class at nagpatuloy sila sa laban. Pinagmamasdan sila ni Aurel at napansin kung gaano kaliksi at makinis ang kanilang mga galaw dahil sa pagiging espadachim nila, dahil dito ay nagtanong siya kung pwede siyang makipaglaban sa kanila. Natawa ang isa sa mga bata sa kapal ng mukha ni Aurel na hahamunin sila kahit wala siyang class. Pero iniisip ni Aurel na hindi niya iyon kailangan at nainsulto ang bata at tinanggap ang hamon ni Aurel para turuan siya ng leksyon. Bago magsimula ay sinabi ng bata kay Aurel na siguraduhin niyang aktibo pa ang basbas ng proteksyon, isang pansamantalang kalasag na ibinibigay sa lahat pagkapanganak at muling nagre-recharge kapag hindi nasasaktan ang gumagamit. Kumpirmado ni Aurel na hindi siya mamamatay sa malalakas na atake ng bata, at sinabihan niya itong maghanda sa laban dahil sa galit at sa mga pang-aasar ni Aurel ay mabilis na umatake ang bata at naglunsad ng isang malakas na hiwa, ngunit madali itong naitaboy ni Aurel sa lahat ng nakakakita. Pagkatapos ay naiwasan niya ang isa pang hiwa bago niya tuluyang maharangan at maipit ang espada ng kalaban sa isang pagdepensa.
Ang kasama ng batang mandirigma ay nag-isip na naglalaro lang sila at sinabing tapusin na ang laban, ngunit sumagot ang bata na hindi ganoon kadali na harapin si Aurel. Habang patuloy silang nagbabanggaan ay napansin ng batang kalaban na hindi niya kayang talunin si Aurel ng mag-isa, kaya nandadaya siya at tinawag ang kanyang kasama para magsanib puwersa laban sa kanya. Tumalon ang isa pang bata sa likuran ni Aurel ngunit nasalo at naiwasan niya iyon. Habang nakikita niyang nagsimula pang magtalo ang dalawa ay napansin ni Aurel na hindi natutulungan ng kanilang klas ang kanilang pagkakaisa bilang koponan, kaya mabilis siyang sumugod upang tapusin na ang laban. Napansin siya ng dalawang bata pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin at lumitaw sa ilalim ng isa sa kanila, sabay bigay ng malakas na suntok sa panga na nagpawala ng malay dito at nang bumagsak ang kasama ay agad na tumakbo ang isa pang bata para umatake kay Aurel, ngunit nadapa siya sa katawan ng kanyang kaibigan dahilan para magkaroon si Aurel ng pagkakataon na pabagsakin din ito. Nang parehong nakahandusay na sa lupa ang dalawa at kalmadong inanunsyo ni Aurel na siya ang nanalo sa laban, nagalit ang mga bata at nagreklamo na inatake sila habang nakababa ang kanilang depensa at nang humingi sila ng bawi, pumayag si Aurel nang walang pagdadalawang isip. Pero bago magsimula ang rematch ay may isang binata sa likuran nila na nagbabala na huwag nilang ituloy iyon, sinabi niyang hindi pwedeng magbigay ng murang mga dahilan kapag nabigo sa totoong labanan. Pagkatapos isang binatang pulang buhok ang nagsabi na kahihiyan sila sa lahat ng mga espadachin, susubukan sanang sumagot ng isa sa dalawang natalo ngunit pinigilan siya ng kanyang kasama at pinaalalahanan ang mataas na katayuan ng pulang buhok. Lumapit ang binatang may pulang buhok kay Aurel at tinanong kung anak ba siya ng prinsesa ng Espada Farah. Nang kumpirmahin iyon ni Aurel ay pinuri siya ng binata dahil sa matibay niyang kakayahan sa eskrima na natutunan niya mula sa kanyang ina. Ngunit pinapaalala rin niya na ang dalawang espadachin na tinalo ni Aurel ay mga baguhan lang, habang itinuro niya ang kanyang espada kay Aurel at hinamon siya sa isang totoong laban at idineklara ng binatang pulang buhok na ipapakita niya ang tunay na lakas ng isang espadachin. Habang nagtataka naman ang dalawang bata kung anak ba siya ni Evan, ang kapitan ng seguridad sa kanilang nayon at kinumpirma ng binata ang kanyang pagkakakilanlan at naalala ni Aurel na dati ay nakikipag-ugnayan ang kanyang ama sa ina ni Aurel para manghuli ng mga halimaw. Iniisip ngayon ni Aurel na hindi kahawig ng binatang ito ang kanyang ama at nagtataka kung magiging kasing tapang din kaya ito paglipas ng panahon, nagsimulang manginig ang mga tauhan ng binatang iyon habang pinupuri nila ang kanyang ama bilang isang makapangyarihang espadachin at isang matalino na guro. Iniisip ng pulang buhok na hindi patas na kahit gaano kagaling ang kanyang ama, ninakaw pa rin ng ina ni Aurel ang titulo bilang pinakamalakas na espadachin sa nayon dahil sa mga salitang napupuno ng selos. Napagtanto ni Aurel na inilalabas lang ng binata ang kanyang pagkabigo at galit dahil ayaw niya sa kanyang ina, nahuli sa akto ang pulang buhok at nakaramdam ito ng hiya subalit tinanong pa rin niya si Aurel kung pareho ba sila ng iniisip. Kinumpirma ni Aurel na ang kanyang ina ang pinakamalakas na tao sa kanilang nayon, pero sinabi ng binata na namana niya ang pinakamahusay na talento ng kanyang ama bilang espadachin kaya tatalunan niya si Aurel upang patunayan na mas mataas ang kanilang pamilya. Matapos kumalma, idinagdag niya kay Aurel na isa na siyang ganap na espadachin mula pa noong nakaraang taon at matindi siyang nagsanay kasama ang kanyang ama at sa dami ng pagsasanay na iyon, kumbinsido siyang wala siyang magiging talo subalit pinapaalala ni Aurel na nakatanggap din siya ng paggabay mula sa kanyang makapangyarihang ina kaya hindi siya basta-basta matatalo. Pareho nilang itinaas ang kanilang mga espada upang simulan ang laban at unang umatake ang pulang buhok. Madali iyong naitaboy ni Aurel at agad siyang nakabawi ng kontra-atake kaya't nagharap sila sa isang mabangis na labanan. Habang pinapanood sila ay nagulat ang dalawang batang nauna ng natalo dahil nakakayanan ni Aurel na sumabay sa bilis at lakas ng pulang buhok kahit wala siyang klas, habang inoobserbahan ni Aurel kung paano iwinawasiwas ng binata ang kanyang espada. Inamin niya na mas malakas ito kaysa sa dalawang batang natalo niya kanina pero napapansin niyang pinapagalaw lang ng galit ang mga kilos nito. Naghintay si Aurel hanggang makakita ng pagkakataong magkamali ang kalaban at umatake kapag nagkaroon ng chance, ngunit biglang naglabas ang binata ng isang kakayahan na hiwa gamit ang double slice, at naitulak si Aurel hanggang sa tumama siya sa isang pader. Nagulat ang pulang buhok na nablock ni Aurel ang kanyang unang atake pero napansin niyang nasugatan pa rin si Aurel mula sa pangalawang hiwa. Nang tuluyan ng mawala ang kalmado ni Aurel ay tinanong niya ang kalaban tungkol sa kakayahang iyon.
Ipinaliwanag ng pulang buhok na iyon ay isang teknik mula sa klase ng espadachim na hindi kayang harangin ng isang taong walang klase, gayunman ay determinado pa rin si Arel na matutunang harangin ang ganoong atake basta't magsasanay siya ng husto. Pinuri naman siya ng pulang buhok sa kanyang tibay at lakas ng loob. Pagkalipas ng ilang araw ay nakita ng kapatid na babae ni Arel na mahimbing pa rin itong natutulog ng tanghali at sinubukan niya itong gisingin sa pamamagitan ng halik, pero nagising agad si Arel bago siya mahalikan at malamig na iniwas ang kanyang ulo at nainsulto ang kapatid at nagdemand ng halik bilang paghingi ng tawad. Habang palabas na si Arel sa kanyang silid para mag-almusal at nakangiting nagsilbi ng pagkain ang kanilang ina at sabay-sabay silang naupo sa mesa, tinanong siya ng kanyang kapatid kung mag-ensayo na naman siya at kinumpirma ito ni Arel. Nainis ang kapatid at binanggit sa kanya na maghinay-hinay at hayaan siyang tumulong pero hindi siya pinansin ni Arel at tumayo para umalis. Naiwan ang kapatid na nagtataka kung bakit araw-araw siyang umaalis para mag-ensayo mula noong umuwi siyang bogbog at sugatan. Pinapakalma siya ni Farah at ito ang kanilang ina na sinabing magiging maayos lang si Arel. Ipinaliwanag niyang may lihim ito na hindi pa niya alam at dinala niya ang kapatid palabas at binuksan ang isang baul na puno ng mga sirang espada. Ipinapakita kung gaano kahirap ang pag-ensayo ni Arel nitong mga nakaraang araw. Bagaman nagulat ang kapatid na babae ni Arel ay natuwa ang kanilang ina na nagkaroon ng inspirasyon ang kanyang anak matapos ang laban-laban sa ibang mga bata. Ang determinasyon ni Arel ay nagbigay din ng pag-asa sa kanyang kapatid, kahit gusto pa rin itong lumikha ng isang mundo kung saan ang mga taong walang klase tulad niya ay hindi dinidiscriminate. Ngumiti naman ang ina nila sa marangal na hangarin ng kanyang anak. Samantala sa isang kagubatan ay nakitang pinupukpok ni Arel ang isang mannequin sa pagsasanay na nakatali sa puno bago siya umatras para umatake. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang dobleng hiwa na katulad ng ginamit ng pulang buhok at natuwa sa kapangyarihan nito, habang iniisip niya na sulit pala ang nabugbog siya noon ng pulang buhok, isang goblin ang tahimik na nagmamasid mula sa mga palumpong. Bigla itong tumalon na may hawak na armas para umatake kaso agad na tumingin si Arel at natalo ito gamit ang dobleng hiwa. Masaya siya sa bagong lakas ng kanyang kakayahan pero biglang may umatungal na napakalaking halimaw sa likuran niya. Nang lumingon siya ay nakakita siya ng malaking halimaw at nag-iisip na dapat niyang i-report ang paglitaw nito sa seguridad ng nayon pero natigilan siya nang marinig ang isang sigaw ng takot. Nang makilala niya ang tinig ay naisip niya na wala ng oras para tumawag pa ng mga bantay bago masaktan ang taong iyon. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang espada at mabilis na tumakbo papasok sa kagubatan, sabay pinatatag ang kanyang loob na magiging maayos siya at nang makalapit siya sa pinagmumulan ng sigaw, sumilip siya mula sa mga palumpong at nakita ang pulang buhok na may dagwang braso. Napansin din niya ang isang napakalaking hobgoblin na nakabantay at nagtataka siya kung bakit bigla itong lumitaw. Na-realize ni Arel na kagaya niya at nag-e-ensayo rin ang pulang buhok at nakatalo ito ng ilang ligaw na goblin, dahilan para maakit ang pinuno nilang hobgoblin. Habang kinukulong ng halimaw ang pulang buhok sa isang sulok, pumwesto si Arel sa likod nito at naghanap ng tamang anggulo para umatake. Huminga ng malalim ang ating bida upang maghanda habang iniisip ng pulang buhok na katapusan na niya. Itinaas ng hobgoblin ang armas nito para sa huling hampas pero biglang pinabagsak ito ni Arel gamit ang isang dobleng hiwa. Pagkatapos bumagsak ng halimaw sa lupa ay naisip ni Arel na sa wakas ay na-master na niya ang tamang galaw ng paa para sa teknik na iyon. Sinubukan ng pulang buhok na tumayo pero nadapa ito at nahulog sa mga bisig ni Arel. Napansin ni Arel na nawala na ang basbas ng proteksyon ng binata kaya tinanong niya kung may dala itong banal na tubig para magpagaling. Tahimik na tumingin ang binata sa kanyang nabasag na bote sa lupa kaya't inialok ni Arel ang sarili niyang tubig. Pag-inom nito ay agad gumaling ang mga sugat ng pulang buhok at nainis siya dahil napansin niyang sobrang lakas na ni Arel. Nang bumalik ang kanyang lakas ay nagpasalamat siya sa tubig at muling tinanong si Arel tungkol sa kanyang makapangyarihang teknik. Kalmado na ipinapaalala ni Arel na isa lang itong dobleng hiwa subalit nagtanong ang binata kung paano niya ito natutunan nang wala siyang klas. Dahil alam ng lahat na hindi kayang matutunan ng karaniwang tao ang mga espesyal na kakayahan. Ipinaliwanag ni Arel na dinala niya ang kanyang pagsasanay sa pinakamataas na antas upang ma-master ito. Nalito ang pulang buhok kaya't nilinaw ni Arel na pinag-aralan niya ang teknik sa pamamagitan ng pag-aangkop sa sarili niyang ritmo at sa tamang pagkilos ng kanyang mga paa. Pagkatapos ay ipinaliwanag pa ni Arel sa pulang buhok na siya mismo ang naging pinakamahalagang tulong sa kanyang pag-aaral.
dahil natutunan niya ang teknik matapos siyang paulit-ulit na tamaan nito sa kanilang unang laban. Bagaman nabigla at tila nalula ang binata sa revelasyong iyon, dagdag pa ni Arel na matagal na niyang pinag-insayuhan ang dobleng hiwa para sa araw ng kanilang rematch. Humanga ang pulang buhok sa dedikasyon ni Arel at tinanggap ang hamon. Tinanong ni Arel kung sigurado ba siya, ngunit sagot ng binata na iyon ang pinakamaliit na magagawa niya matapos siyang iligtas at pagalingin ang kanyang mga sugat. Nagulat si Arel na marunong pala itong magtanaw ng utang na loob, kaso na insulto naman ang pulang buhok dahil mababa ang tingin sa kanya ni Arel. Mabilis na naghanda ang dalawa gamit ang kanilang mga espada at sinimulan ang laban. Sabay silang naglabas ng dobleng hiwa at nagulat ang pulang buhok nang mablock ni Arel ang parehong atake, pero biglang tinamaan siya ng isang sorpresang atake. Nalito siya at nagtanong kung ano iyon, kaya't ipinaliwanag ni Arel na nagdagdag siya ng ikatlong hiwa. Pinapaalala ng pulang buhok na dobleng hiwa ang pangalan ng teknik, subalit sinabi ni Arel na dahil wala siyang nakuhang itinakdang kakayahan mula sa isang klase, kaya niyang baguhin at pagandahin ang teknik ayon sa gusto niya. Ibinunyag din niya na iyon ang unang pagkakataon na matagumpay niyang nagamit ang ikatlong hiwa, na lalo pang nakadagdag sa pagkainis ng pulang buhok at naisip ng pulang buhok na hindi dapat matalo ang isang teknik mula sa klase ng espadachín laban sa kahit kanino man, kaya nagdeklara siyang patutunayan niya ito sa isa pang laban. Muling tinaas ng dalawa ang kanilang espada at kumalma ang pulang buhok at iniisip na may bilis siyang lumalamang kay Arel. Nang pareho nilang pinakawalan ang dobleng hiwa ay inaabangan ng pulang buhok ang ikatlong atake ni Arel, kaso nagulat siya sa sobrang bilis ng ikatlong hiwa at tuluyang bumagsak. Kahit tinangka niyang harangin ay itinuro ni Arel ang kanyang espada sa natalo na binata at kalmado na binanggit na inaasahan na niya ang ganitong resulta. Tinanong ng pulang buhok kung bakit napakabilis ng ikatlong hiwa ni Arel at ipinaliwanag ni Arel na natutunan din niya ang teknik na iyon mula sa kanya. Sinadya niyang gawing mas mabagal ang unang dalawang atake upang maipon ang buong lakas at bilis sa ikatlong hiwa para sorpresahin ang kalaban. Ramdam ng pulang buhok na lubos siyang natalo, kaya nagngalit siya ng mga ngipin sa inis, habang umalis naman si Arel na tagumpay. At pagkalipas ng ilang araw habang sabay-sabay na kumakain ang pamilya ni Arel, ibinalita ni Farah na umalis ang anak ni Evan upang mag-ensayo sa Brescia. Nagulat si Arel at nagtanong kung ano ang Brescia at ipinaliwanag ng kanyang ina na iyon ang lungsod ng mga espada. Ikinwento ni Farah na dati siyang nagsanay sa isang gremyo doon bago siya nagpakasal at nasabik siya sa ideya na bumisita sa lungsod, para tuklasin ang buong potensyal ni Arel bilang isang bayani na walang klas. Makalipas ang 5 taon, isang mas nakatatandang Arel ang naglakbay papuntang Brea City sakay ng karwahe. Habang dumaraan sila sa isang kagubatan ay ibinahagi ng driver ng karwahe na malapit na nilang marating ang Brea pag-akyat nila sa burol. May isang babae na nakasakay rin sa karwahe na nagtanong sa mga kasabay niya kung lahat ba sila ay patungo sa parehong lugar. Isang barbarong espadachín ang malamig na sumagot sa kanya, kaya tinanong niya kung bakit galit ito. Itinuro ng barbaro ang suot niyang mukhang basura, kaya't ipinaliwanag ng babae na kaunti lang ang damit na kailangan para sa klase niyang dual swordsman. Nagkasagutan at nagkainitan ang dalawang espadachín at pinuri naman ng driver ng karwahe ang lakas ng kanilang mga advanced na kakayahan. Ngunit bigla niyang pinahinto ang karwahe nang may dumating na pulutong ng mga ligaw na orc sa kanilang harapan, at sinabi sa dalawa na ipakita ang lakas nila, ngunit agad naglaho ang yabang ng dalawang espadachín at halos mamatay sila sa takot nang bumangon ang hari ng mga orc. Isang karaniwang babae ang kumapit sa braso ng batang lalaki dahil sa takot, pero itinulak siya nito at mabilis na tumakbo para iligtas ang sarili, at tumakbo rin ang babae sa takot, at nagpa siya na ring tumakas ang driver ng karwahe. Gayunpaman ay tahimik na lumapit si Arel at biglang sumugod papunta sa mga orc. Habang sinisimulan ni Arel na pagpira-pirisuhin ang mga ito at napansin ng driver ng karwahe ang kanyang blink dash na kakayahan, kaso nang palibutan si Arel ng mga orc ay inisip ng driver na wala na siyang paraan para makatakas. Biglang umikot si Arel na parang ipu-ipu at pinutol ang lahat ng orc sa paligid, at laking gulat ng lahat, agad na nakilala ng driver ang ipinakita niyang blade dance at ito ang tanyag na teknik ng Sword Princess. Nagtaka siya kung paano nagagawa ni Arel ang teknik na iyon, gayong para lang dapat sa mga babae ang klase ng Sword Princess. Sa harap ng driver ay naiwasan ni Arel ang mabigat na sandata ng hari ng mga orc at tumalon sa ulo nito. Itinusok niya ng diretso ang espada sa bungo ng halimaw, kaya ito'y bumagsak na walang buhay, at pagkatapos, bumalik si Arel at hiniling sa driver na dalhin siya sa Brea.
Nang sabihin ni Errol na gusto pa niyang lumakas doon ay binanggit ng driver na sobra na siyang malakas para sa kahit sino. May isang batang pasahero na sabik na nagtanong kung anong klase Errol at laking gulat ng lahat nang sabihin niyang wala siyang klase. Lumabas na 5 taon na ang nakalipas nang ipakita ni Errol sa kanyang ina ang twin slice na natutunan niya mula sa pulang buhok na babae. Akala ng ina niya ay nananaginip siya pero ipinaliwanag ni Errol na nakakakuha siya ng mga kakayahan kahit wala siyang class. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang ina na turuan siya ng mga teknik ng Sword Princess bago siya pumunta sa Brea para sa higit pang pagsasanay. Namangha ang ina ni Errol sa talento ng kanyang anak at agad itong ipinagyayabang sa buong pamilya. Biglang natapos ang panaginip ni Errol nang gisingin siya ng driver habang nasa Brea na sila. Napansin ni Errol ang mga espadachim sa paligid niya at natukoy niyang marami roon ay mga advanced swordsman at tinanong niya ang driver ng karwahe tungkol sa klase nito. Pero nagkunwari itong isang normal na tao lang. Giit ni Errol na halatang alam ng driver ang mga kasanayan ng isang espadachim kaya't sigurado siyang malakas din ito, dahil nabuking ay ipinaliwanag ng driver na isa pala siyang advanced holy knight, kaya't tinanong ni Errol kung bakit nagmamaneho lang siya ng karwahe. Ipinaliwanag ng driver na kapag napapagod siya sa pakikipaglaban, nagpapahinga siya sa pamamagitan ng pagmamaneho ng mga karwahe para sa mga pasahero at tumatango si Errol. Naintindihan niyang mahalaga ring magpahinga mula sa matinding pagsasanay. Pagkatapos ay pinayuhan siya ng driver na sumali sa isang sword guild para magsimula. Sinabi nito na may maraming paligsahan sa lungsod kung saan pwede siyang manalo ng malaking pera, ngunit ipinapaalala ng driver na hindi makakasali si Errol kung wala siyang masasalihan na guild. Tumatango si Errol at sumang-ayon sa plano at nasabik siyang makakalaban ng mas malalakas na kalaban. Pero binalaan siya ng driver na mag-ingat dahil may mga masasamang guild na nandaraya o nanlilinlang. Pag-alis ng driver ay tumalikod si Errol at pumasok sa lungsod at nakakita siya ng Calvers Guild na kumukuha ng mga Knight Swordsman at isang Sword Guild na bukas para sa lahat. Biglang may isang babae na tumakbo papunta para yakapin si Errol, ngunit bumagsak siya ng diretso sa sahig dahil naiwasan siya ni Errol nang hindi man lang tumitingin. Nagtaka ang babae kung paano siya naiwasan at naisip niyang napakalakas nito dahil kaya nitong madetect ang kilos niya. Habang naguguluhan si Errol ay tinanong siya ng babae kung gusto niyang sumali sa isang guild at nang tumatango si Errol, agad siyang sinimulan ng babae na kumbansihin at ipinakita ang kontrata ng kanyang bagong guild. Pero umalis si Errol nang hindi nagsasabi ng kahit ano at hinawakan ng babae ang sinturon niya at tinanong kung bakit siya umaalis. Sagot ni Errol ay masyado siyang mukhang desperado at iniisip niyang marahil mahina ang guild nito kaya naghahanap ito ng miyembro at nagpapanggap na sikat at malakas na guild. Tumanggi si Errol na malinlang kaya't ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang Lilia at inalok siyang makipag-date kung sasali siya sa kanilang guild. Ipinabatid ni Errol sa babae na hindi siya interesado kaya't napatigil ito at hindi makapagsalita. Inisip ni Errol na parang kapatid lang niya ito at nag-aastang magaling kahit kasing flat lang ng cutting board ang dibdib. Pagkatapos ay tinanong niya si Lilia kung alin ang pinakamalakas na guild sa Briastia. Nainis si Lilia dahil sa kawalang galang ni Errol pero huminga siya ng malalim para kumalma. Ipinaliwanag niya na ang pinakamalakas na guild ay ang Blackblade na may 8 A-ranked swordsman. Ipinakita ni Lilia kung saan matatagpuan ang guild na iyon kaya't agad na nagpunta si Errol sa kanilang malaking punong tanggapan. Nilapitan siya ng isang gwardya at tinanong kung ano ang pakay niya at binanggit ni Errol na gusto niyang sumali sa guild, kaya sinabi ng gwardya na kailangan niyang sumailalim sa pagsusulit at sumunod si Errol at pumipila para sa test registration. Nang turn na ni Errol ay ipinaliwanag ng receptionist na tumatanggap lang sila ng mga may advanced class. Nang sabihin ni Errol na wala siyang klase ay bastos siyang tinawanan ng receptionist at sinasabihan na umalis at sa likod niya. Narinig niya ang mga bulungan ng iba pang espadachim tungkol sa kanya. Tinanong ni Errol kung pwede siyang kumuha ng pagsusulit dahil kumpiyansa siya sa kakayahan niya, pero tumanggi ang receptionist at ipinaliwanag na hindi niya pwedeng baguhin ang mga patakaran. Biglang lumiwanag ang buong silid nang pumasok ang ilang mga A-ranked swordsman at nagpasya si Errol na maghanap na lang sa ibang lugar, subalit sa tuwing sinusubukan niyang sumali sa ibang guild, agad siyang tinatanggihan ng hindi man lang binibigyan ng pagkakataon. Pagkatapos ay nakaramdam si Errol ng panghihina ng loob dahil wala man lang siyang nakuhang pagkakataon para subukan ang kahit isang pagsusulit. Doon niya naalala ang liham ng rekomendasyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ina upang makatulong na makapasok siya sa dati nitong guild.
Noon ay akala ni Errol ay sobrang protective lang ang kanyang ina pero ngayon napagtanto niyang alam na nito na matatanggihan siya, kaya nagpa siya si Errol na sumali na lang sa guild ng kanyang ina at biglang muling lumitaw si Lilia, pero hindi siya pinansin ni Errol at nagpatuloy sa paglakad. Habang nag-iikot siya sa lungsod ay patuloy na nakikiusap si Lilia na sumali siya para mailigtas ang kanilang guild. Tuloy-tuloy na tumatanggi si Errol kaya't inialok ni Lilia na halikan ang kanyang mga bota para lang mapapayag siya, ngunit iniwan lang siya ni Errol sa harap ng mga nagtatakang tao sa paligid at nangakong hindi siya susuko. Pagkaraan ay natagpuan ni Errol ang lokasyon ng guild at muli siyang naabutan ni Lilia. Giit nitong malugod siyang tinatanggap sa kanilang guild at itinuro ang napakalaking punong tanggapan nito at nagtaka si Errol kung bakit mahina ang kanilang guild kahit napakalaki ng gusali. Ipinahayag ni Lilia na nawala na ang dating lakas at kasikatan ng kanilang samahan, subalit kumpiyansa siyang maibabalik niya ang karangalan ng Dragonfang Guild na pinamumunuan noon ng Dual Swords King. Nang marinig ni Errol ang pangalang iyon ay naalala niyang kasapi rin doon ang kanyang ina noong kabataan nito. Sa wakas ay pumayag siyang silipin ang guild kaya't dinala siya ni Lilia sa loob at pinapaupo sa isang upuan at biglang lumabas mula sa sopa ang lasing na ama ni Lilia, kaya agad siyang pinagalitan ni Lilia. Ipinapaalala niya sa ama na ipinagbawal ng doktor ang pag-inom nito at wala rin silang pera para sa alak, kaso hindi ito pinansin ng ama at napansin ni Errol na siya pala ang Dual Swords King. Habang nakatingin si Errol ay napansin niyang wala ng isang braso ang lalaki. Sinabi ng lalaki kay Errol na umalis na lang siya dahil malapit nang mabuwag ang guild at sinubukan siyang pigilan ni Lilia, pero hindi siya pinansin ng ama at tuloy-tuloy itong lumabas. Ipinaliwanag ni Lilia kay Errol na ang kanyang ama ay isa sa pinakamahuhusay na espadachim sa Brea noon, pero natapos ang kanyang karera nang mawala ang kanyang isang braso at akala ni Lilia na siguradong hindi sasali si Errol sa mahina nilang guild, pero nagulat siya nang magpasya itong sumali. Inakala ni Lilia na nananaginip lang siya pero ipinaliwanag ni Errol na tatanggihan lang naman siya ng ibang guild. Masayang ipinakita ni Lilia ang kontrata ng guild at umupo si Errol para pirmahan ito. Matapos niyang pirmahan ay iniabot niya ang kontrata kay Lilia at noon lamang nalaman ni Lilia na wala palang class si Errol. Inisip ni Lilia na niloloko lang siya ni Errol kaya't ipinakita ni Errol ang kanyang class certificate. Pagtingin niya ng mabuti at tahimik na tumayo si Lilia at naglabas ng espada. Tinatakot si Errol na bibigyan niya ito ng desist class kung hindi siya agad aalis sa guild. Tinanong ni Errol kung bakit gusto siyang paaalisin ni Lilia at galit na sinabi ni Lilia na totoong mga espadachim ang kailangan niya para sa kanyang guild. Naiinis siya habang naaalala kung paano siya pinapahiya ni Errol noon at labis siyang nadismaya na nabuli siya ng isang taong walang klase at para sa kanya ay walang silbi. Biglang pumasok sa silid ang isang babaeng nagngangalang Riener at agad na tumalon si Lilia papunta sa mga braso nito. Binanggit ni Lilia na may isang classless na lalaki na gustong manloko sa kanya, ngunit agad na nakilala ni Riener si Errol. Nalito si Errol kung bakit siya kilala ni Riener kaya't ipinaliwanag nitong magkapareho sila ng pinanggalingang bayan. Ipinaalala ni Riener na nag-spar sila noong bata pa sila pero hindi ito maalala ni Errol. Dagdag pa ni Riener na nagkita sila 5 taon na ang nakalipas ngunit sagot ni Errol, hinding-hindi niya makakalimutan ang isang kagandahan gaya niya. Dahil sa sinabi nito ay namula ang mukha ni Riener na parang kamatis at sa wakas ay naalala ni Errol na nakipaglaban siya noon sa isang pulang buhok na bata, ngunit ibinunyag ni Riener na siya pala ang nag-iisang anak ni Captain Evans. Nagsorry si Errol dahil hindi niya siya nakilala agad at inisip ni Riener na siguro nag-iba ang hitsura niya dahil mahaba na ngayon ang buhok niya, pero iniisip niyang hindi lang buhok ang nagbago at napatingin si Errol sa dibdib ni Riener at habang tinatanong naman siya ni Lilia kung siya ba ang classless na batang tinalo siya noon. Nang tumatango si Riener ay nagulat si Lilia na siya pala iyon at sinabi ni Riener na hindi na siya matatalo ngayon dahil mas lalo siyang lumakas. Galit pa rin sa kanyang pagkatalo noon at hinamon niya si Errol sa isang laban para sa dating alaalang laban nila. Dinala ng 2 babae si Errol sa training ground ng guild at patuloy na nagugulat si Lilia kung bakit gustong makipaglaban ni Riener sa isang taong walang klase, ngunit inamin ni Riener na napakalakas talaga ni Errol, at determinado siyang talunin ito ngayon. Pagkatapos pumasok sa arena ang 2 espadachim ay si Lilia ang nagsilbing referee at sinimulan ang laban. Nagsimula si Riener gamit ang Twin Slice at inisip ni Errol na madali lang niya itong mapipigilan, ngunit hindi napigilan ng kanyang atake ang mga hiwa at tumama ang mga ito sa kanyang katawan.
Nagtaka siya kung paano nakalusot si Rhaenyra at biglang ibinagsak nito ang kanyang mabigat na espada. Ipinaliwanag ni Rhaenyra na 5 beses na mas mabigat kaysa normal ang espada niya, kaya hindi pwedeng tatapatan ni Errol ang atake gamit ang parehong teknik. Pagkatapos ay ibinunyag ni Rhaenyra na ang kanyang Brute Swordsman class ay nagpapalakas ng kanyang atake, kaya nagulat si Errol at agad na hinarang ang sumunod na palo nito. Pinuri niya ang malaking pag-unlad ni Rhaenyra habang patuloy itong umaatake ng walang tigil. Umatras si Errol at umamin na siguradong matatalo siya kung patuloy siyang sasalubong ng harapan. Nagtaka siya kung bakit ibinubunyag ni Rhaenyra ang mga sikreto nito pero sinabi ng dalaga na sulit na gawin iyon para lamang talunin siya. Sagot naman ni Errol hindi siya tatamaan ni Rhaenyra sa bilis nito kaya't sumugod si Rhaenyra para paparusahan siya. Hinarang ni Rhaenyra ang espada ni Errol at sinubukan siyang tamaan kaso biglang naglaho ang katawan nito at naging isang after image lang pala. Sa gulat ni Rhaenyra ay bigla siyang lumitaw sa likuran niya at tinataga ang kanyang leeg. Nagtaka si Rhaenyra kung paano naiwasan ni Errol ang kanyang atake kaso ipinapaalala ni Errol na iyon ay anino lamang. Alam ni Rhaenyra na ang Shadow Skill ay isang pambihirang teknik ng mga Supreme Swordsman, kaya napatigil siya sa pagkabigla at sinubukan niyang umatake ulit kay Errol, pero naiwasan nito ang lahat ng atake habang sinasabing madali lang gawin ang teknik parang mabilis lang gumalaw. Nainis si Rhaenyra sa simpleng paliwanag ni Errol dahil alam niyang napakahirap nitong makamit, kaya dagdag pa ni Errol na matindi ang pagsasanay na kailangan para makuha ang teknik na iyon. Muling naglaho si Errol at tinitira si Rhaenyra ng isa pang malakas na atake. Kaso napansin niyang hindi tinatablan ang protection barrier nito at nakangiti si Rhaenyra at ipinaalam na ang mga power swordsman ay may mas mataas na depensa kaysa sa iba. Muli siyang sinubukan na atakihin ni Rhaenyra pero mabilis na umiwas si Errol at bumawi gamit ang isang counterattack. Ipinahayag niya na natutunan niya ang kontra-atake na iyon mula sa kanyang ina at biglang bumagsak si Rhaenyra sa pagkatalo. Habang pinapanood ang laban ay nagulat si Lilia pero inanunsyo niya ang pagkapanalo ni Errol. Naiinis at nadismaya si Rhaenyra dahil natalo pa rin siya kahit mas lumakas na siya ngayon at pinuri ni Errol ang kanyang galing, pero sabay sinabi niyang mas malakas lang talaga siya at dahil dito, napaiyak si Rhaenyra na agad na lumapit si Lilia para aluan siya at galit na sinisita si Errol dahil pinaiyak niya si Rhaenyra. Nalito si Errol kung bakit umiiyak ito kahit pinuri naman niya kaso nagkunwari si Rhaenyra na hindi siya umiyak bago tumakbo pabalik sa loob ng guild. Kaso narinig pa rin nina Errol at Lilia ang malakas na pag-iyak ni Rhaenyra sa loob, habang sinasabing nasasayang lang ang 5 taong pagsasanay niya. Pagkatapos ng laban ay masayang tinanggap ni Lilia si Errol bilang bagong miyembro ng kanilang guild. Napansin ni Errol ang pagbabago ng ugali ni Lilia subalit nagkunwari itong matagal na siyang naniniwala sa lakas niya at naalala ni Errol ang agresibong ugali ni Lilia kanina, pero binaliwala na lang niya at tinanong kung bakit nanganganib na mawala ang guild. Nahihiya na ipinaliwanag ni Lilia na lubog sila sa utang kaya't tinanong ni Errol kung magkano. Nilapitan siya ni Lilia at bumubulong ng halaga sa kanyang tainga kaso sinabi nitong mababayaran nila iyon kung mananalo sila sa paparating na tournament. Ipinaliwanag ni Lilia na kailangan niya ng 3 miyembro para makasali. Tinanong ni Errol kung bakit nananatili si Rhaenyra sa tila mahina nilang guild at ipinaliwanag ni Lilia na nang una raw dumating si Rhaenyra sa Brea. Tinanggihan siya ng lahat ng malalaking guild ngunit nakita ng kanyang ama ang potensyal ni Rhaenyra at mabait na tinanggap ito sa Dragonfang. Tumatango si Errol at naintindihan niyang tinutumbasan ni Rhaenyra ang kabutihang ginawa ng pamilya ni Lilia sa kanya. Dagdag pa ni Errol na madali lang nilang mababayaran ang utang kung mananalo sila sa tournament, pero hindi kumpiyansa si Lilia dahil 5 miyembro ang kalaban nila samantalang 3 lang sila. Habang nag-aalala si Lilia sa malalakas na kalaban na kanilang haharapin ay sabik naman si Errol sa hamon. Masayang nag-aabang sa tournament si Errol at ipinahayag na ang makakalaban ang malalakas na kalaban ang tunay na dahilan kung bakit siya pumunta sa Brea. Nalihim na pinagmamasdan pala siya mula pa kanina ng Guildmaster at umalis ang Guildmaster habang napapansin ang napakalaking potensyal ni Errol. Kinabukasan ay nagising si Errol sa isang kakaibang silid pero naalala niyang siya ay naninirahan na ngayon sa Dragonfang Guild. Paglabas niya ng kwarto ay binati niya sina Lilia at Rhaenyra na noon ay nasa mesa at tinanong siya ni Lilia kung maayos ba ang kanyang tulog at nag-oo si Errol, na nagsabing matagal na mula nang huli siyang nakapagpahinga sa isang maayos na kama. Napansin niyang tahimik lamang si Rhaenyra kaya't naisip niya kung nagagalit pa rin ito dahil sa pagkatalo niya.
Naputol ang iniisip ni Errol nang sabihin ni Lilia na maaari na silang lumahok sa guild tournament, masaya niyang ipinahayag na nakasali na ang Dragon Fang at handa na para sa laban. Nagtanong si Errol kung sapat ba ang premyo mula sa panalo upang mabayaran ang kanilang utang, nag-agree si Lilia at ipinaliwanag ang mga patakaran ng paligsahan at ibinahagi niya na upang manalo, kailangan nilang talunin ang lahat ng miyembro ng kalaban na guild. Nag-alala si Riener dahil alam niyang mahihirapan sila dahil mas kakaunti sila sa bilang, gayunman ay nanatiling positibo si Lilia sapagkat mababa raw ang posibilidad na makaharap nila ang mga A-ranked swordsman. Ipinahayag din niyang masaya siya dahil mayroon silang dalawang B-ranked swordsman sa kanilang panig. Nalito si Errol sa sistema ng ranggo at tinawag siyang mangmang ni Riener, habang ipinaliwanag ni Lilia na ang ranggo ng mga swordsman ay nagsisimula sa D hanggang A, batay sa kanilang lakas at dagdag rin niyang 20 lamang ang mga ranked swordsman sa buong Brea, at pareho silang B-rank ni Riener. Kahit natalo ni Errol si Riener ay hindi pa rin inakala ni Lilia na isa siyang ranked swordsman dahil sa napakalaking agwat ng lakas sa pagitan ng bawat ranggo. Bigla namang naalala ni Lilia na malapit ng ayanunsyo ang mga laban para sa kompetisyon kaya agad siyang umalis upang tingnan ang listahan. Pagkaalis ni Lilia ay tumayo rin si Riener at tinanong ni Errol kung saan ito pupunta at sinabi nitong magsasanay siya. Tinanong ni Errol kung totoo bang isa siyang power blade man at kung mayroon pa siyang ibang kakayahan, bukod sa kanyang pangunahing kasanayan. Ipinahayag ni Riener na mayroon siyang tinatawag na Guts ability na nagpapalakas sa kanyang protection barrier. Nais matutunan ni Errol ang kakayahang iyon kaya tumayo siya at hinawakan ang mga kamay ni Riener. Inakala ni Riener na may romantiko na intensyon si Errol kaso iginiit ni Errol na gusto niyang papaluan siya nito gamit ang kaluban ng espada. Ipinahayag ni Errol na sa ganitong paraan ay mas mapapalapit sila sa isa't isa at tumanggi naman si Riener at binanggit na hindi siya ganitong klaseng babae. Ipinaliwanag ni Errol na sinusubukan lamang niyang matutunan ang Guts ability ni Riener. Iniisip niyang dahil pinapatatag ng kakayahang iyon ang kakayahan ng isang tao na tiisin ang mga atake. Ang pinakamahusay na paraan para matutunan ito ay ang paulit-ulit na masaktan mismo. Ipinapaalala ni Riener kay Errol na hindi niya basta-basta matutunan ang kanyang mga kakayahan dahil ito ay mga biyayang ipinagkaloob ng Diyosa, ngunit pinaalalahanan siya ni Errol na natutunan din niya ang Twin Slice at Shadow skills kaya't natahimik si Riener. Dinala niya si Errol sa lugar ng pagsasanay kung saan hiniling ni Errol na hiramin ang mabigat na espada nito. Inakala niyang hindi niya iyon kakayanin kaso nagulat si Riener nang madali niya itong nahugot. Ipinaliwanag ni Errol na bunga ito ng mahabang oras ng dedikasyon at kumpiyansa siyang matutunan ang Guts ability kasama nila. Sa puntong iyon ay napansin ni Riener ang sipag at determinasyon ni Errol at nagpas siyang turuan siya ng kakayahan. Bago simulan ay ipinapaalala niya kay Errol na hindi siya magpapagaan sa laban. Natuwa naman si Errol dahil nakatagpo siya ng isang malakas na babae mula sa kanilang bayan at nahiya si Riener sa sinabi niya, itinaas ang espada upang simulan ang kanilang pagsasanay. Habang abala sila sa pag-ensayo ay biglang dumating si Lilia na halatang nag-aalala, binanggit niyang ang una nilang makakalaban ay ang Black Blade na siyang pinakamalakas na guild sa buong lungsod. Naluha siya sa kaba dahil alam niyang ang pinuno ng grupong iyon na si George ay kilala sa pagiging walang awa at masamang tao. Gayunman ay nagpasya si Lilia na hindi sumuko sa kanilang kapalaran at gagawin ang lahat upang makapaghanda para sa paligsahan. Nang mapansin ni Lilia na tila binubugbog ni Riener si Errol ay inakala niyang nag-aaway ang dalawa dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ipinaliwanag ni Riener na espesyal na pagsasanay lamang iyon, pero patuloy pa rin sa pag-aalala si Lilia na baka ibinubuhos ni Riener ang sama ng loob niya kay Errol. Pagod na si Errol at tumayo habang nagrereklamo na gutom na siya. Ngunit pinaalalahanan siya ni Lilia na uminom muna ng banal na tubig. Lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng paligsahan, namangha si Errol sa laki ng Coliseum at sa dami ng tao at habang pinakinggan ang mga manunood na nagbulungan tungkol sa kanilang laban. Marami ang sabik na makita ang dalawang malaking guild na magharap, pero karamihan ay tumaya sa Black Blade dahil wala raw tsansa ang Dragon Fang na manalo. Handa na sanang sagutin ni Lilia ang mga manunood kaso pinigilan siya ni Riener bago pa siya makagawa ng eksena. Nagtaka si Errol nang malaman niyang may pusta pala sa paligsahan, napapangisi si Lilia nang mapansin niyang ang posibilidad ng kanilang panalo ay 20-1 at namangha si Errol sa numerong iyon, ngunit pinaalalahanan siya ni Lilia na walang naniniwalang mananalo sila.
Gayunman ay naisip ni Lilia na ito ay magandang pagkakataon upang kumita kung sakaling magawa nilang talunin ang Black Blade, dahil kung matatalo sila ay mananatili pa rin silang baon sa utang at ibinunyag ni Lilia na isinangla niya ang kanilang bahay at inilaan ang lahat ng natitira nilang ipon sa sariling guild. Inakala ni Rhaenyra na mas mataas ang posibilidad na matalo sila ngunit para kay Lilia, wala na rin silang ibang pagpipilian dahil nasa pinakailalim na sila at biglang lumapit si George at pinuri si Lilia, dahil sa matinding pagsisikap nitong ipagtanggol ang guild ng kanyang ama. Tinanong niya tungkol sa classless hero na kinuha ni Lilia kaso naisip nito na nilait lamang siya nito. Nagkunwari si George na malungkot siyang makita ang pagbagsak ng dating karibal na guild at nilinlang niya si Lilia sa pamamagitan ng matamis na pananalita. Sinasabi na siya mismo ang nagayos ng laban dahil gusto raw ng lahat na makita ang dating pinakamalakas na guild laban sa bagong pinakamalakas. Binanggit rin ni George na binigyan niya si Lilia ng magandang pagkakataon para kumita sa pusta, ngunit natawa siya dahil alam niyang walang paraan para matalo nila ang kanyang mga ranked swordsman at nanindigan si Lilia na mananalo sila. Ngunit umalis si George na may mapanuksong ngiti habang nagngingit-ngit si Lilia sa galit. Napansin ni Errol kung gaano katalino at tuso si George dahil marunong itong manginsulto sa pamamagitan ng magagandang salita. Pagkaraan ay dumating na ang oras ng laban at sinimulan ng tagapagbalita ang pag-entertain sa mga manunood habang nag-uunahan ang sigaw at hiyawan ng buong Coliseum. Napansin ni Errol na hindi kasali si George sa mismong labanan at inakala niyang baka maawain ang pinuno ng kalaban. Ngunit pinaalalahanan siya ni Lilia na lahat ng miyembro ni George ay pawang mga A-ranked swordsman. Sumang-ayon si Rhaenyra at sinabi na hindi sila pakitaan ng kahit kaunting awa, kaya naman lalo pang na-excite si Errol na makita ang kakayahan ng mga malalakas na espada. Ipinahayag ng tagapagbalita ang unang laban sa pagitan ng Black Blades Jo laban sa Dragonfangs classless Errol. Habang naglalakad si Errol papasok sa arena ay nagsimulang magbulungan ang mga tao. Marami ang nagtataka kung bakit isang classless at mahina raw na mandirigma ang pinadala ng Dragonfang para lamang mapapahiya at sa kabilang banda, inisip ni Gio na pagsayang lamang ito ng oras. Nang simulan ang laban ay agad na lumitaw si Gio sa harapan ni Errol gamit ang teleportation at tinusok siya ng kanyang sibat. Nag-alala si Lilia para kay Errol ngunit ipinapaalala ni Rhaenyra na anino lamang iyon. Nang maglaho ang anino ay bahagyang napatigil si Gio kaso agad siyang tumalikod at sinaksak ang katawan sa kanyang likuran. Gayunman ay napagtanto niyang isa pa rin iyong anino at biglang napansin ang dalawang Errol na nakatayo sa arena. Inakala ni Gio na kaya niyang patumbahin pareho gamit ang blink dash skill, ngunit nagulat siya nang may lumitaw pang ikatlong Errol sa kanyang likuran. Habang sabay-sabay na umatake ang tatlong anino ay napigilan niya ang mga ito. Ngunit ang tunay na Errol ay lumitaw sa ilalim niya at tinalo siya sa isang malakas na hampas at bumagsak si Gio sa lupa. Nagtataka kung paano nagawa ni Errol na lumikha ng tatlong anino at ipinaliwanag ni Errol na ang kanyang ina ay kayang lumikha ng 5 nang hindi nahihirapan. Pagkatapos ng laban ay idineklara ng tagapagbalita ang panalo ni Errol at sumabog sa palakpakan ang buong arena. Masayang sumigaw si Lilia sa tagumpay ni Errol habang nanatiling gulat si Rhaenyra na nakita kung paano natalo ni Errol ang isang A-rank swordsman ng ganoon kadali. Habang dinadala ng mga mediko si Gio palayo ay naisip ni Errol na kailangan pa niyang mag-ensayo upang magaya ang critical strike ni Gio. Samantala ay nagulat ang mga manunood dahil hindi nila akalaing matatalo ng isang classless na mandirigma ang isang bihasang swordsman. Tahimik namang pinapanood ni George ang nangyayari habang nagsisimula ang susunod na laban. Ang kasunod na mandirigma ng Black Blade ay agad umatake kay Errol pero madali niyang nasalag ang mga atake nito. Sa isang mabilis na galaw ay ginamit ni Errol ang Twin Slice skill at napabagsak agad ang kalaban, dahilan upang makuha niya ang panalo. Sa ikatlong laban ay sinubukan ng kalaban ni Errol na gumamit ng dagger para sa malapitan na labanan. Ngunit bigla na lamang lumitaw si Errol sa kanyang likuran na parang multo at pinabagsak ito sa isang hampas at maging ang mga kasamahan ni Errol ay nagulat dahil nanalo siya sa tatlong magkasunod na laban. Tinanong ni Rhaenyra si Lilia kung bakit hindi ito lumalaban, ngunit alam ni Lilia na wala siyang pagkakataong manalo kaya nagpa siyang patuloy na sumuporta kay Errol at hinimok niya si Rhaenyra na sumabay sa kanya sa pag-cheer, habang pinapanood nilang lumaban si Errol sa isang kalaban na shield bearer. Madaling naiwasan ni Errol ang mga atake nito at nagulat ang kalaban na tila hindi siya isang ordinaryong classless. Pinuri ni Errol ang kakayahan ng kalaban at naisip niyang kailangan niya itong dahan-dahan na mapahina.
dahil hindi niya basta-basta mababasag ang mga kalasag nito. Pero ipinapaalala ng kalaban na ang isang classless hero ay hindi dapat kayang gawin ang ganoon. Ipinaliwanag ni Errol na nakamit niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagsisikap, ngunit tinutulan ng shield bearer na ang mga klase ay hindi maaaring malalampasan ng simpleng pagsisikap lamang. Nagkunwari itong aatake gamit ang espada pero ginamit lamang iyon bilang panlilinlang upang makakasugod gamit ang kalasag. Nabasa ni Errol ang galaw nito at agad na nag-counter gamit ang foresight skill. Tumalsik ang kalasag ng kalaban at labis itong nagulat at iniisip na natutunan ni Errol ang galaw mula sa huli nitong kalaban. Naisip ni Errol na malayo pa siya sa pagmaster ng kakayahan ngunit kaya niya itong gamitin matapos mapanood. Muling ginamit ni Errol ang counter kick at muling napabagsak ang kalaban, na nanatiling nagulat sa bilis niyang matuto at pagkatapos ay nilapitan ni Errol ang kalasag at pinulot ito, bagay na ikinagalit ng kalaban. Mabilis itong sumugod upang gantihan siya ngunit iniwasan lamang ito ni Errol at tinapos ang laban gamit ang sariling shield counter. Idineklara ng tagapagbalita ang ika-4 na panalo ni Errol, at nagsimulang magduda ang mga tao kung siya nga ba ay tunay na classless. Dahil dito ay hiniling ng mga tagapag-ayos ng paligsahan na ipakita ni Errol ang kanyang class card para ma-confirm. Agad siyang pumayag at iniabot ito sa tagapagbalita at ipinasok ng tagapagbalita ang card sa kristal na bola at natahimik ang lahat nang mapatunayan niyang tunay ito. Nagsimulang kinakabahan si George habang naramdaman niya ang posibilidad ng pagkatalo, maging si Rayner ay nagsimulang maniwala na maaari pa silang manalo at samantala ay nadismaya si Lilia sa sarili dahil kung alam lamang niya noon ang buong lakas ni Errol, sana ay naibenta pa niya ang mga pamanang alahas ng pamilya upang madagdagan ang perang sinugal nila. Sinabi ni Rayner na hindi niya inasahan na ganito na kalaki ang naging pag-unlad ni Errol at nagtataka siya kung paano ito nagsanay sa nakalipas na 5 taon, samantala ay lihim na nagplano si Lilia na pakasalan si Errol, iniisip na anuman ang mangyari sa kanilang guild ay muli niya itong may tatayo basta't nasa tabi niya ito. Habang patuloy sa kanyang madilim na mga plano at nakaramdam si Errol ng pagkakailang dahil sa kakaibang masamang aura na nagmumula kay Lilia. Pagkatapos ay ipinakilala ng tagapagbalita ang huling mandirigman ng Black Blade na kilala bilang Master Masamune. Napansin ni Errol na gumagamit ito ng katana at agad namang nakilala ni Rayner na isa siyang bihirang mandirigmang may class na samurai, dahil hindi pa ito nakikipaglaban sa publiko. Inisip ni Lilia na si Masamune ang lihim na sandata ng Black Blade para sa paligsahan. Nang magsimula ang laban ay mahinahon na inabot ni Masamune ang kanyang espada, at nakaramdam si Errol ng matinding presyon sa kalmado nitong kilos at napansin ni Masamune ang pag-alinlangan ni Errol at ngumiti, sinasabing hinihintay niya itong lumapit upang magamit ang kanyang pinakamalakas na teknik. Dahil sa kanyang pang-aasar ay nagsimulang lumakad si Errol papalapit kay Masamune, na bahagyang nagulat sa kanyang tapang at ipinaliwanag ni Errol na hindi sila maaaring manatiling nakatayo lamang sa buong laban at nais din niyang makita ang pinakamalakas na galaw ng kalaban. Ngumiti si Masamune at iginiit na kapag ginamit niya ang kanyang ultimate technique, hindi na magkakaroon ng oras si Errol upang makareact o makapanood, gayunman ay nanatiling kalmado at kumpiyansa si Errol sa sariling bilis at patuloy na lumapit. Napansin niyang nananatiling nasa kaluban pa rin ang espada ni Masamune at inisip kung ilalabas nito ang atake sa isang hampas lamang, naisipan niyang gamitin ang mga anino ngunit umatras sa ideya dahil masyadong nakatuon si Masamune upang malinlang. Huminto siya sa tapat ng kalaban at alam niyang isang atake lamang ang magtatakda ng panalo. Kapwa nila pinigilan ang hininga at sa sandaling lumapit si Errol ng huling hakbang ay biglang umatake si Masamune sa bilis ng kidlat. Gayunman ay naglaho si Errol sa harapan niya at nagulat si Masamune nang napagtanto niyang gumalaw si Errol gamit ang tunay niyang katawan sa hindi nakakapaniwalang bilis. Mula sa kanyang likuran ay pinuri ni Errol si Masamune sa bilis nito kaso giit niyang ang taong nagsanay sa kanya ay mas mabilis pa. Pagkatapos ay ginamit niya ang teknik na tinatawag na Piercing Tempest na lubos na lumalamang kay Masamune at nagpapabagsak sa kanya sa lupa, na natiling nagulat sina Rayner at Lilia nang makilala nila ang finishing teknik ng Sword Princess, samantala ay hindi makapaniwala ang mga manunood sa panalo ni Errol at kumpirmado ng tagapagbalita ang resulta ng laban, at nagsimulang magingay ang mga tao habang sinigawan ang Black Blade dahil natalo sila at nasayang ang lahat ng kanilang taya. Masayang nagdiwang ang mga kasamahan ni Errol sa kanilang tagumpay at pagbalik niya,
sinubukan siyang yakapin ni Lilia kaso iniwasan niya ito kaya't bumagsak ito sa sahig at ipinaliwanag ni Ariel na iyon ay isang reflex lamang, dahil nasanay siyang umiwas kapag sinusugod siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Muling natuwa si Lilia nang maalala ang malaking perang mapupunta sa kanila. Napansin naman ni Ariel si Rhaenyra na nakabukas ang mga braso na tila handang magpayakap at agad niyang napagtanto ang kahihiyan ng kanyang ayos at namula sa hiya. Sinabi ni Ariel na gusto niya itong yakapin nang wala ang suot nitong armor. Nagalok si Lilia na tuparin ang kagustuhan ni Ariel kaso muli niya itong iniwasan at hinayaan na naman itong bumagsak. Samantala ay nagngangalit si George sa galit habang pinaplano niyang gantihan ang kahihiyan na natamo ng kanyang guild. Pagbalik nila sa guild house ng gabing iyon ay agad silang nagsimula ng kasiyahan at nag-inuman. Hindi pa rin makapaniwala si Ariel na si Lolly ay sapat na ang edad para uminom, pero iginiit nito na isa na siyang ganap na babae. Kahit maliit lang siya tingnan ay hindi pa rin makapaniwala si Ariel na natalo niya mag-isa ang 5A rank na mandirigma mula sa pinakamagaling na guild sa bansa. Naisip ni Lolly na kailangan niyang akitin si Ariel dahil ito ang kanyang pagkakataon para makaalis sa kahirapan at kawalang pansin. Sinubukan niyang hingin ang kamay ni Ariel sa kasal at sinasabing kaya niyang ibigay lahat ng gusto nito, pero tinanggihan siya ni Ariel at iginiit na mas gusto niya ang kagaya ni Ray. Namula agad si Ray at napatayo at sinigawan si Ariel na tigilan ang pagsasabi ng mga ganoong bagay para lang matatanggihan si Lolly, pero seryoso si Ariel at tinanong niya kung bakit iniisip ni Ray na niloloko lang niya ito. Giit ni Ray na noong bata pa sila ay tinawag siyang lalaki ni Ariel habang nag-e-ensayo sila ng espada. Ayon kay Ray na lahat ng nakikilala niya ay binabanggit na wala siyang pambabaing alindog, pero napansin ni Ariel ang dalawang dahilan kung bakit mali sila at hindi siya sumang-ayon. Napagtanto ni Lolly na wala talagang ideya si Ray kung ano ang kanyang pinakamalakas na sandata at kung paano niya ito magagamit, kaya hindi niya kailangang mag-alala rito at pagkatapos noon ay sinimulan ni Lolly na himasin ang mga binti ni Ariel. Sinasabing siguradong pagod ito sa pakikipaglaban buong araw at inimbitahan itong pumunta sa kanyang silid. Agad namang nahiya si Ray at pinagsabihan si Lolly na tigilan ang pagsasabi ng mga kababalaghan, ngunit ngumiti lang si Lolly at ipinaliwanag na simpleng masahe lang naman iyon bilang gantimpala sa kanyang pagod. Sa kanyang gulat ay ipinaliwanag pa ni Ariel na mas gusto niyang si Ray ang magmasahe sa kanya. Para kay Ariel ang masahe ay ang bugbugin siya ni Ray sa training ground habang pinag-aaralan niya ang reinforcement magic, na kay dali lang gamitin ni Ray dahil sa klase at kakayahan nito. Pinanood sila ni Lolly mula sa balcony at nagtataka kung alam ba talaga ni Ariel kung ano ang ibig sabihin ng masahe. Ang ingay nila ay nagpapagising sa ama ni Ray na bumababa sa training ground habang lasing pa at nagrereklamo sa ingay. Sabi niya na hindi nila kailangang ilabas ang inis sa pagkatalo sa gitna ng gabi. Ngunit iginiit ni Ray na nanalo sila sa laban at ang kalaban nila ay ang kasalukuyang pinakamahusay na guild at nakuha nito ang atensyon ng kanyang ama, pero inakala niyang mga baguhang miyembro lang ng Black Blade ang nakalaban nila. Subalit lalo siyang nagulat nang sabihin ni Lolly na puro A-rank ang mga kalaban nila at si Ariel lang ang tumalo sa lahat ng mag-isa, dahil dito ay natauhan agad ang ama ni Ray sa sobrang lasing at tinitigan si Ariel na puno ng pasa at sugat, nagtataka kung totoo bang ganun ito kalakas. Ipinagmamalaki ni Lolly na marami siyang tayang pusta at dahil nilampaso ni Ariel ang kalaban na grupo at tumama siya ng malaki, dahil doon ay hindi lang sila nakabayad ng lahat ng utang, kundi may sobra pa silang pera para sa mga gastusin ng kanilang guild. Pero hindi ganoon kapositibo ang ama ni Lolly at ayon sa kanya kung sakaling totoo ngang ganoon kalakas si Ariel, siguradong kukunin siya ng mas malalaking guild na yung mas makapangyarihan at mas mayaman, kaya sinabi niyang huwag masyadong umasa si Lolly. Sagot naman ni Lolly na hindi niya kailangang mag-alala dahil balak na niyang pakasalan si Ariel kaya't habang buhay na silang magkasama, agad namang ipinaliwanag ni Ariel na wala siyang balak gumawa ng ganoong bagay, pero agad niyang hinarap ang ama ni Lolly at sinabing oo, baka nga matigas ang ulo ni Lolly pero hindi siya duwag na sumusuko agad sa lahat ng bagay. Halatang patama iyon sa ama ni Lolly kaya't tiningnan siya nito ng masama pero hindi pa rin napansin ni Ariel ang sitwasyon at nagpatuloy pa. Ipinaliwanag na dapat itigil na ng matanda ang pagiging iyakin at magpakita ng tapang tulad ng dati, dahil may isa pa naman siyang kamay at kaya pa niyang humawak ng espada. Biglang nagalit ang ama ni Lolly at hinawakan si Ariel sa kwelyo at sinabihang huwag siyang magsalita tungkol sa mga bagay na hindi niya alam,
giit nitong ang isang dual-wielding swordsman na hindi na kayang gumamit ng dalawang espada ay wala ng silbi. Ngunit sumagot si Errol na hindi siya sang-ayon dahil siya mismo ay isang classless swordsman na patuloy pa ring lumalaban at nagsisikap umangat sa mundong ito. Pagkarinig nito ay itinulak siya ng ama ni Lolly at umakyat pabalik sa itaas. Agad namang lumapit sina Ray at Lolly kay Errol para tanungin kung ayos lang ba siya. Humingi ng paumanhin si Lolly sa inasal ng kanyang ama at nagpasalamat dahil ipinagtanggol siya ni Errol at sagot ni Errol, kahit nawala ng isang braso at matagal nang hindi lumalaban ang kanyang ama ay napakalakas pa rin nito. Sayang lang dahil hindi niya ginagamit ang lakas at karanasan na mayroon siya. Tahimik na nag-isip si Errol at iniisip kung gaano karami na teknik at kakayahan ang maaari niyang matutunan mula sa isang mandirigmang gumagamit ng dalawang espada. Nangako siya sa sarili na hihikayatin niyang muling bumalik sa paghawak ng espada si Rod at ito ang ama ni Lolly. Narinig ni Lolly ang plano ni Errol na matuto ng mga bagong kakayahan kaya't iminungkahi nitong subukan nilang pumasok sa mga dungeon malapit sa lungsod. Wala namang ideya si Errol kung ano ang dungeon. Kaya ipinaliwanag ni Ray na ang dungeon ay mga kuwebo sa ilalim ng lupa kung saan lumalabas ang daan-daang halimaw. Puno rin ito ng mga patibong kaya't isa ito sa pinakamagandang lugar para matuto ng bagong kasanayan at makakuha ng karanasan sa tunay na labanan na makatutulong sa Sword God Cup. Walang ideya si Errol kung ano ang tinutukoy niya kaya't ipinaliwanag ni Ray na tuwing taon, ginaganap sa lungsod ang paligsahan kung saan naglalaban-laban ang pinakamagagaling na swordsman ng buong bansa upang patunayan kung sino ang pinakamahusay sa lahat. Biglang inilabas ni Lolly ang isang form at sinabing punan ito ni Errol kung gusto niyang sumali sa paligsahan, ngunit laking gulat ni Ray nang wasakin ni Errol ang form sa harap nila at naguluhan si Ray at tinanong kung ayaw ba talaga niyang sumali pero sagot ni Errol, niloloko lang daw siya ni Lolly at ang pinapapirma pala sa kanya ay isang marriage certificate. Tumawa lang si Lolly at iginiit na sinusubukan lang daw niya kung ano ang reaksyon nito, pero nagsawa na si Errol sa pagiging mabait at bigla niyang niyapos si Lolly sa leeg mula sa likod para turuan ito ng leksyon. Kinabukasan ay nagising si Errol at nadatnan si Lolly na sinusubukan siyang akitin pero mabilis niyang naiwasan at tinali ito sa kama bago umalis. Maya-maya ay nagtungo silang lahat sa dungeon at ipinaliwanag ni Lolly na bawat isa ay kailangang tumayo sa mga teleportation circle para makapunta sa dungeon level na gusto nila. Pero maaari lamang siya pumunta sa mga level na napuntahan na niya dati at ipinagmamalaki ni Lolly na umabot na siya hanggang level 12, habang umabot na si Ray sa level 14, agad na nagpas siyang sumama si Errol sa kanya papunta sa level 14. Pero sinabi ni Lolly na hindi ganoon ang sistema na kailangan munang pisikal na makarating si Errol sa level na iyon bago siya makabalik doon muli. Medyo nakakadismaya iyon para kay Errol dahil gusto niyang lumaban agad sa pinakamalalakas na halimaw. Ngunit sinabi ni Lolly na huwag siyang mag-alala dahil alam niya ang isang maikling ruta na magdadala sa kanila sa mas mababa na palapag ng mas mabilis. Pumayag sila sa plano pero sinubukan ni Lolly na mapalayo si Errol kay Ray. Ipinahayag niyang kaya na ni Ray ang level 14 run niya na mag-isa at hindi kailangan ni Errol ng dalawang gabay kaya't sinimulan niya itong mahila palayo, pero hindi ganoon kadali na malinlang si Errol na tinawag niya si Ray para sumama sa kanila. Pagpasok nila sa unang palapag ay agad silang inatake ng dalawang knight na may suot na mabibigat na armor, agad hinugot ni Errol ang espada niya at nakipagsagupaan sa isa, habang si Ray naman ang humarap sa pangalawa. Napansin ni Errol na kahit mabigat ang armor ng mga knight, nakakagalaw pa rin sila ng mabilis pero hindi naman iyon problema para sa kanya at ginamit niya ang kanyang dash step at tinataga ang ulo ng knight, pero laking gulat niya nang makita na walang laman ang armor. Gumagalaw ito kahit wala ng ulo at napansin niya na ang armor ay pinapagana ng mana ng mismong dungeon. Sinabi ni Ray na wala itong totoong kahinaan at hindi rin nakakaramdam ng sakit kaya't naisip ni Errol na tirahin ang mga binti at gumana iyon at bumagsak sa lupa ang mga Magic Knight. Si Ray naman ay natapos na rin sa kalaban niya at iginiit na kailangan nilang magmadali dahil muling mabubuo ang mga ito. Bago sila tumuloy ay tinanong ni Errol si Lolly kung ano ang klase niya. Ipinagmamalaki nitong sinabi na isa siyang fencer at ipinangako niyang tuturuan si Errol ng kahit ano sa training ground o kahit sa kama. Pero tinanggihan ulit siya ni Errol at nagpatuloy sila. Bago pumasok sa ikalawang palapag ay narinig nila ang isang tinig na humihingi ng tulong mula sa may pintuan, lumapit sila at nakita ang isang lalaking duguan at nakaluhod at nagmamakaawa,
iminungkahi ni Ray na dalhin ito sa itaas pero tumanggi ang lalaki na binanggit na nasa loob pa ang mga kasama niya at nasaktan ng husto dahil sa isang patibong. Nakiusap itong tulungan silang iligtas ang mga kaibigan niya, ngunit agad namang nagnegosasyon si Lolly at humingi ng bayad kapalit ng tulong. Laking gulat niya nang magbayad talaga ang lalaki gamit ang perang napanalunan niya sa sugal. Pero napansin ni Ariel na may kakaiba at habang naglalakad sa likod ng lalaki, napansin niyang kung totoo nga ang pagkawala ng dugo nito at hindi ito makakalakad ni hindi makaupo ng walang banal na tubig. Napagtanto niyang peke ang mga sugat at dugo pero hindi niya ito sinabi sa iba, pinili niyang manahimik dahil baka may mangyari pang mas nakakatuwang resulta. Dinala sila ng lalaki sa isang lihim na silid kung saan nakita nila ang bakas ng dugo at isang maliit na lawa ng dugo sa gitna, na may isang gintong barya sa loob at pagkakakita pa lang ni Lolly sa gintong barya, agad siyang naakit at sinubukan na pulutin ito pero biglang lumitaw ang isang teleportation circle sa ilalim nila. Napagtanto ni Ray na isa pala itong bitag at habang nakangisi na nagsalita ang lalaki, ipinaliwanag na binayaran siya ng malaki para gawin lang ang ganitong kadali na trabaho. Ngunit laking gulat niya nang madamay din siya sa teleportation at mailipat kasama ng iba. Lumabas silang lahat sa isang palapag na kahit si Ray ay hindi pa nakakapunta, ibig sabihin mas mababa pa ito kaysa sa level 14 at wala pa ring senyales ng mga malalakas na kalaban, ngunit nanginginig na sa takot ang lalaking nagkunwaring sugatan. Natatakot niyang ibinahagi na ito raw ang pinakailalim na palapag ng dungeon, kung saan matatagpuan ang Advanced Sword God at biglang lumitaw sa harap nila ang isang knight na may rainbow enchanted armor. Hindi naniwala si Lolly sa kwento ng Sword God class dahil akala ng lahat ay alamat lang iyon. Pero agad namang napagtanto ni Ariel kung gaano kalubha ang sitwasyon at itinulak si Lolly palayo, eksaktong sandali bago magbitaw ng napakalakas na aerial slash ang Sword God na halos nagpaguho sa pader ng dungeon. Walang pagsasayang ng oras at sumugod ang Sword God kay Ariel. Halos hindi na siya nakaiwas at nagawa lang niyang may tapat ang espada para masalag ang atake at tumalsik siya sa pader, pero nakaligtas dahil sa reinforcement magic training na itinuro sa kanya ni Ray. Sinubukan niyang gumanti kaso napakabilis ng knight at ginamit ang mga advanced technique para makaiwas. Ngumiti si Ariel at binanggit na magandang pagkakataon ito para subukan ang sarili at nabigla ang buong grupo habang ginamit niya ang divine step technique, para lapitan ang knight at sinimulan ang sunod-sunod na pag-atake. Nasalag lahat ng knight pero napaatras ito at gumamit ng kakayahang nagpapabigat sa gravity ng buong silid, dahil dito ay napaluhod sa sahig ang lahat maliban kay Ariel at nanatili siyang nakatayo, dahil sa naranasan na niya ito noon pa noong bata pa siya at tinuruan siya ng kanyang ina. Dati buong lakas niyang ginamit para lang manatiling nakatayo pero ngayon ay iba na. Ginamit niya ang gintong barya para alisin ang epekto ng gravity spell at lumitaw ang maliit na pagkakataon. Sinamantala ito ni Ariel at ginamit ang isa sa pinakamalakas niyang kakayahan na Infinite Break. Sa isang malakas na atake ay nagkadurog-durog ang knight na ikinagulat ng lahat ng naroon at pagkatapos, uminom si Ariel ng banal na tubig para maibalik ang kanyang lakas at ligtas silang nakalabas ng dungeon gamit ang teleportation spell. Pagbalik nila sa bar ay muling nag-iinom si Rod nang marinig niya ang tatlong kabataang nagyayabang na nilinlang nila ang mga bagong miyembro ng Dragon Fang Guild sa isang patibong at malamang ay hindi na ito makakabalik. Lumapit si Rod sa kanila at binasag ang mesa gamit ang isang suntok sabay utos na sabihin sa kanya ang lahat ng alam nila. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Jorg na tinawag siyang walang kwentang lasing-ero. Agad na naisip ni Rod na si Jorg ang may plano ng lahat kaya't halos mawalan siya ng pag-asa sa kaligtasan ng anak niya at nagagalit at desperado. Sumugod siya kay Jorg pero tinulak lang siya nito na parang wala lang. Napaluhod si Rod sa sahig ay umiiyak sa kawalan ng magawa, ngunit isang boses mula sa pintuan ang nakakuha ng atensyon niya at paglingon niya nakita niya sina Lolly, Ariel at Ray na papasok sa bar na nag-uusap tungkol sa kung gaano sila kagutom. Agad na tumakbo si Rod at niyakap ng mahigpit ang anak niya, lubos na nagpapasalamat sa Diyos na ligtas ito at tinawag naman ni Ray si Jorg, sinasabing nakuha nila ang buong impormasyon mula sa kasabwat niya na umamin na si Jorg ang utak ng lahat. Pero tulad ng isang politiko, itinanggi ni Jorg ang lahat at binanggit na responsibilidad ng bawat isa ang sariling kaligtasan sa dungeon, at sa gulat ng lahat ay sumang-ayon pa si Ariel na may punto ito. Sinabihan ni Rod si Jorg na hindi siya makakalusot pero sinagot lang siya nito ng insulto na tinawag siyang lasing, basurang tao na wala ng silbi bago ito umalis ng silid,
Tahimik lang na nag-isip si Errol at iniisip kung anong panibagong kalokohan na naman ang kailangang harapin nila sa susunod. Kinabukasan ay kinuha ni Lilia ang mga sulat at bigla siyang nalungkot. Napansin ito ni Reiner at tinanong kung ano ang problema at ipinakita ni Lilia na lumabas na ang listahan para sa paunang laban ng Sword God Tournament, at napunta siya sa parehong bracket kung saan naroon si Arel. Nalungkot siya dahil alam niyang wala siyang laban at halos imposible siyang makapasok sa susunod na round. Dumating si Arel matapos marinig ang balita at gusto niyang malaman kung paano ang magiging takbo ng paligsahan. Ipinaliwanag ni Reiner na kailangan nilang magdaos ng paunang laban dahil sobrang dami ng gustong sumali. Ginawa nila itong paraan para tanging ang mga pinuno ng grupo lang ang makapasok sa mismong pangunahing torneo. Labis na nadismaya si Lilia pero sinubukan siyang palakasin ng loob ni Errol. Sabi pa niya ay milagro na nga na nakasali siya sa bracket at sinabihan siya ni Lilia na napakasama niyang kaibigan, pero hindi siya pinansin nito at napansin ni Errol na nasa ibang grupo si Reiner, ngunit hindi ito masyadong naapektuhan. Alam din niya na mahihirap ang mga makakalaban niya subalit determinado siyang manalo. Hinihikayat siya ni Errol dahil alam niyang kapag nanalo siya ay may maipagmamalaki na siya sa ama niya. Napasobra naman ang papuri ni Reiner tungkol sa ama ni Lilia. Hanggang sa napagtanto niyang niloloko lang siya ni Errol para umamin sa paghanga niya rito at bigla siyang natauhan, idineklara ni Lilia na hindi siya susuko kahit imposible pa ang kalabanan si Arel. Binanggit niyang pupunta sila sa dungeon bilang isang grupo para mas masanay pa ang kanilang kakayahan. Nagtaka si Arel kung kailangan din ba niyang sumama dahil halatang mas mataas ang antas niya kaysa sa kanila. Iginiit ni Lilia na dapat siyang sumama bilang kanilang tagapagtanggol, para mailigtas sila kung may mangyaring masama. Narinig ni Rod ang usapan at pumasok siya para bigyan ng payo si Lilia. Binalaan niya itong laging mag-ingat sa loob ng dungeon dahil posibleng may panibagong bitag si Georg para sa kanila. Nangako si Lilia na magiging maingat siya at nagpaalam kay Rod. Habang papalayo si Lilia ay napapahiya si Rod kay Arel dahil sa pagiging sobrang protektibo niyang ama. Alam niyang baka iniisip ni Arel na masyado siyang nag-aalala gayong noong una itong sumali sa grupo ay parang wala naman siyang pakialam kay Lilia. Ngunit ngayon ay nangako siyang titigil na sa pag-inom at magbabago upang muling maging isang magaling na espada at maaalagaan ang anak niya. Ilang araw ang lumipas ay inihayag ng madre ang pagsisimula ng Sword God Tournament. Nagtipon ang mga manunood at kalahok sa arena. Iba't ibang mandirigma ang nagharap-harap sa mga laban at unti-unting umuusad sa bracket at isa si Lilia sa unang lumaban, ngunit natalo siya agad sa unang laban at doon ay labis siyang nadismaya sa sarili dahil akala niya ay malakas na siya para manalo ngayong taon. Dumating si Arel habang nalulungkot siya at ibinahagi nito na kahit hindi sila magkasama sa bracket, malamang matatalo pa rin siya at medyo nahihiya si Arel dahil umaasa siyang makakalaban si Lilia para makita at matutunan ang mga Lancer techniques nito. Pinapatahimik ni Lilia ang kanyang awa ngunit hinimok niya itong ipagpatuloy at itodo ang laban hanggang sa dulo. Binigyan niya rin ito ng babala na mag-ingat dahil kakaiba ang kakayahan ng makakalaban niya sa finals. Hindi naman nababahala si Arel at tiwala siya na nakita na niya ang lahat ng kakaibang galaw ng mga swordsman noong sila ay nag-e-explore sa dungeon. Binanggit ni Lilia na ang kalaban ni Arel ay may mga kakayahan bukod pa sa paggamit ng espada kaya't mas delikado itong kalaban. Hindi agad naintindihan ni Arel ang ibig niyang sabihin kaya ipinaliwanag ni Lilia na ang kalaban niya ay isang magic swordsman, isang mandirigmang gumagamit ng mahika para palakasin ang espada bago ang bawat laban. Nagulat si Arel na pinayagan nilang sumali ang isang magician sa isang paligsahan para sa mga espada. Pinaliwanag ni Lilia na hindi basehan ang klase ng mandirigma sa pagsali basta't miyembro ka ng isang guild, pwede kang magrehistro. Tinawag ng madre ang mga finalist para umakyat sa entablado at binati ni Lilia si Arel ng good luck, at umakyat ito sa podium at agad siyang binalaan ng kalaban na huwag magbigay ng dahilan kapag natalo siya dahil tanggap at legitimate ang klase ng magician sa torneo. Hindi naman ito iniintindi ni Arel dahil alam niyang ang mas magaling na mandirigma ang siyang mananalo. Inanunsyo ng madre ang pagsisimula ng laban at agad umatake ang kalaban ni Arel gamit ang mga fireball at naiwasan niya ang una. Ngunit tuloy-tuloy ang pag-atake ng kalaban kaya't napilitan siyang umiwas at magbago ng tactics. Lumapit siya habang iniiwasan ang mga fireball upang makipaglaban ng malapitan at nagbanggaan ang kanilang mga espada, ngunit ginamit ng kalaban ang apoy upang itulak siyang palayo at nainis si Arel dahil ang kalaban ay kayang lumaban sa malayo at malapitan, kaya nahihirapan siyang makontrol ang laban.
Sinabi ng kalaban na hinding-hindi siya matatalo ng isang walang klase na katulad ni Arel. Inamin ni Arel na magaling at maraming alam ang kalaban, pero sinabi niyang kulang ito sa mastery o husay sa paggamit ng sariling mga teknik. Sabi niya na hindi pa sapat ang antas ng kanyang mahika o espada para matawag na high-level technique. Nainis ang kalaban at sinindihan ng apoy ang espada niya at namangha si Arel dahil ngayon lang siya nakakita ng espadang may apoy. Ipinagyabang ng kalaban na iyon ang pinakamataas na teknik ng isang magic swordsman at ito ang flame sword technique. Iniwasiwas ng babae ang espada at lumabas mula rito ang apoy na parang latigo at umiwas si Arel at tinatabig ang mga hampas gamit ang sarili niyang espada. Patuloy ang pag-atake ng flame whip na parang may sariling buhay. Ngunit nagagawang mas alag ni Arel habang umatras para manatiling ligtas at inamin niyang magaling ang kalaban, pero bigla siyang tumigil sa paggalaw nang maunawaan niya ang pattern ng mga atake nito. Tumayo siya sa isang pwesto at madali niyang nasalag lahat ng atake na para bang isa siyang estatwa. Sinabi niyang sobrang hina pa ng sword mastery ng kalaban kaya hindi nito mailabas ang buong lakas ng teknik. Kinutsapan niya ito, at sinabing mas mababa pa ang antas nito kaysa kay Lilia at nagtagumpay lang siya sa torneo dahil walang ibang nakakaintindi sa kanyang teknik. Galit na binalaan siya ng kalaban na tumigil pero alam ni Arel na natarante na ito. Ginamit niya ang Twin Blade Strike para patayin ang apoy ng espada at sinundan iyon ng Blink Dash upang mabilis na makalapit. Pinuri niya ang kalaban dahil may natutunan siyang bagong teknik mula rito, bago niya ito tuluyang pabagsakin gamit ang kanyang espada. Inanunsyo ng madre ang panalo ni Arel habang ito naman ay napaisip kung posible rin ba siyang makakuha ng kapangyarihang mahika kung magsasanay siya ng mabuti. Ilang araw ang lumipas ay sinubukan ni Lilia na gisingin ang ama niya at hikayatin itong samahan siya upang panoorin ang laban ni Arel. Ayaw bumangon ni Rod mula sa sofa at tinukso siya ni Lilia. Sinasabing natatakot lang siya dahil baka maihi siya sa takot kapag nagkataon na nagkita sila ni Georg. Pinagalitan siya ni Rod at iginiit na hindi siya natatakot kay Georg. Inamin niya na kahapon lang ulit siya humawak ng espada matapos ng mahabang panahon at napagtanto niyang sobrang kinakalawang na siya, dahil hindi na niya kayang manalo sa torneo ng mga espada kahit anong pagsisikap niya. Ang panonood daw ng torneo ay magpapaalala lang sa kanya kung gaano siya kahabag-habag ngayon. Hindi naman siya naawa kay Lilia dahil kahit siya ay hindi rin nakapasok sa torneo kahit buo ang kanyang dalawang braso. Ipinilit ni Lilia na samahan siya kaya't napilitan si Rod at pumayag din at habang naglalakad sila papunta, sinabi ni Lilia na kahit hindi siya pumunta ay lagi rin naman siyang palihim na nanunood ng laban dahil gustong-gusto niyang makita ang mga bagong miyembro ng guild na umaangat sa ranggo. Sigurado rin siyang hindi niya palalampasan ang laban ni Reiner dahil matagal na niya itong tinuturuan. Umamin si Rod na tama siya at pinuri si Lilia dahil nagmana raw ito sa talino ng kanyang ina at sa arena ay kabadong-kabado si Reiner. Napansin ito ni Arel kaya nilapitan niya ito at nabigla si Reiner sa paglapit ni Arel at muntik na siyang atakihin sa puso. Sinabi ni Arel na ngayon lang niya nakita si Reiner na ganito kanerbiyos at umamin si Reiner na hindi niya mapigilan, dahil iniisip niyang makakalaban niya si Arel sa unang laban at baka mapapahiya siya sa harap ng buong lungsod. Pinagalitan siya ni Reiner dahil sa sobrang laki ng ulo nito at inanunsyo ng madre ang pagsisimula ng torneo sa laban ni Georg laban kay Arel, ang dating kampyon laban sa bagong paboritong classless na pinag-uusapan ng lahat. Walang ipinakitang emosyon si Arel sa anunsyo at tumayo siya para pumasok sa arena, ngunit biglang hinawakan ni Reiner ang kamay niya at nahihiya siya dahil parang sobrang clingy ang dating niya, pero binati niya ito ng good luck at pinayuhan na mag-ingat kay Georg. Nangako si Arel na magkikita pa sila mamaya at bago tuluyang pumasok sa arena, masiglang sumigaw si Lilia para suportahan siya ngunit nang lumabas si Georg sa arena, ibang-iba na ang itsura nito kumpara sa dati at halos hindi siya makilala ni Lilia dahil mukha na itong halimaw. Napansin ni Rod ang espada ni Georg at agad niyang binalaan si Arel na lumayo dahil mas delikado na ito kaysa dati. Nagtaka si Lilia kung bakit bigla na lang natakot ang ama niya at ipinaliwanag ni Rod na ang espada ni Georg ay may makapangyarihang demonyo na nakaselyo sa loob nito. Biglang nagsalita ang demonyo gamit ang katawan ni Georg at nagsabing nagulat siya na may nakakilala pa sa espada niya. Hindi makapaniwala si Lilia na hindi na nakikilala ni Georg si Rod at ipinahayag ni Rod na sinapian na ito ng demonyo. Ipinunto niyang ang espadang ginamit ng Sword God para patayin ang demonyong iyon ay isinumpa ng matinding puot at dapat ay nakaselyo magpakailanman,
nagtaka siya kung paano ito napunta kay Georg. Ipinaliwanag ng demonyo na nawala na ang bisa ng selyo at matagal na siyang naghintay ng ilang mga siglo hanggang sa lahat ng nakakaalam tungkol sa kanya ay mamatay, at may bagong tao na desperado sa kapangyarihan ang kusang hahanap sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Dor-Elda at idineklara niyang pakakawalan niya ang lagim sa buong lungsod. Lumapit si Reiner dahil narinig niya na ang pangalang iyon sa kanilang klase sa kasaysayan, ngunit hindi maalala ni Aurel kung sino ito. Ipinaliwanag ni Reiner na si Dor-Elda ay isang demonyong minsang tinawag ng isang masamang Diyos noong unang panahon, napagtanto ng mga manunood na totoo pala ang alamat kaya't nagsimula silang magtakbuhan sa takot upang mailigtas ang kanilang sarili. Si Dor-Elda ay natuwa sa mga sigaw ng takot mula sa mga nagtatakbuhang manunood, ngunit hindi pa rin ito sapat para mapawi ang kanyang gutom sa kaguluhan at gumamit siya ng mahika upang likhain ang isang madilim na harang na bumabalot sa buong lugar, kaya walang sino man ang makalabas. Bigla niyang napansin si Aurel na nakahugot ng espada at pinagtawanan ito dahil sa tangkang magpakatapang, ngunit matapos masaksihan ang napakalakas niyang kapangyarihan, matatag na sinabi ni Aurel na humugot siya ng espada dahil kumpiyansa siyang kaya niya itong talunin. Ipinapaalala ni Aurel kay Dor-Elda na minsang natalo siya ng Sword God kaya hindi siya walang talo. Umamin si Dor-Elda na tinalo nga siya ng Sword God noon ngunit pinangiti niya ito ng may panlalait habang sinasabing patay na ang Sword God, kaya wala nang makakatalo sa kanya. Sagot naman ni Aurel na mali siya sa dalawang bagay at una, dahil may Sword God pa rin sa kasalukuyan at pangalawa, dahil kahit hindi siya Sword God siya mismo ang tatalo rito, tinawanan siya ni Dor-Elda at tinawag na nananaginip. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli ay umatake agad si Aurel ng napakabilis na halos hindi niya maaninag. Nabigla si Dor-Elda sa bilis nito ngunit nagawa pa rin niyang makaiwas sa tamang oras. Napamura siya nang napagtanto niyang ginagamit ni Aurel ang mga galaw ng Sword God at ginamit ni Aurel ang Divine Step laban sa kanya. Hindi makapaniwala si Dor-Elda kung paano nagawang matutunan ng isang walang klase ang mga teknik ng Sword God. Tinanong niya si Aurel kung paano niya ito nagawa ngunit hindi siya sinagot nito. Ngumisi si Dor-Elda at binanggit na walang saysay ang mga atake ni Aurel dahil taglay niya ang katawan ng isang Master Swordsman. Nasalag niya ang atake at naitulak si Aurel palayo at umatake siya pabalik at tinamaan si Aurel ng kanyang espada. Sigurado siyang napilas na niya ito sa dalawang ngunit laking gulat niya nang makita si Aurel na nakatayo pa rin na parang walang nangyari. Hindi makapaniwala si Dor-Elda sa nakikita at ipinaliwanag ni Aurel na ang dapat sanay nakamamatay na hampas ay naging parang simpleng tapik lang sa balikat, dahil sa tibay at disiplina na nakuha niya sa matinding pagsasanay kasama si Reiner. Lalong nagalit si Dor-Elda at buong galit siyang sumugod kay Aurel, ngunit kalmado itong sumasalubong at binabaligtad ang atake at gumamit si Aurel ng Infinite Break, isang teknik na naglulunsad ng milyon-milyong hampas ng espada bawat minuto sa tulong ng kanyang mga after-image. Dahil dito ay napaatras si Dor-Elda at napilitan na dumipensa at natarante siya nang napagtanto niyang hindi na niya kayang makasabay, ilang beses siyang tinamaan ni Aurel at unti-unti na siyang napupuwersa at sa wakas, napagtanto ni Dor-Elda na hindi na siya mananalo dahil taglay ni Aurel ang parehong kakayahan ng Sword God na tumalo sa kanya noon. Hindi siya makapaniwala na muli siyang nadadaig at ngayon naman ang anak ng Sword God na nagmana ng lakas nito, ngunit itinama ni Aurel at sinasabing isa siyang classless, at pagkatapos ay tinapos ang laban sa isang malakas na hampas ng espada. Lumapit si Aurel sa walang malay na katawan ni Dor-Elda at binalaan siya ng mga manunood na mag-ingat, ngunit iginiit ni Aurel na wala na itong kakayahang lumaban dahil ubos na ang kanyang magic protection. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao at ipinagdiriwang si Aurel bilang bayani ng lungsod at bumaba siya sa entablado upang salubungin si Reiner, habang si Dor-Elda naman ay nagkukunwaring walang malay upang makaisip ng paraan para makatakas. Sa loob ng kanyang isipan ay pinaplano niyang ilipat ang kanyang diwa sa ibang tao sa paligid at humanap ng katawan na may sapat na lakas upang makatakas at magtago, hanggang sa makuha niyang muli ang buong kapangyarihan niya para sa paghihiganti. Napansin ni Dor-Elda si Rod at napagpasyahang siya ang perpektong katawan na maaaring mapasukan, samantala ay masayang sinabi ni Lilia na buhay at ligtas sina Aurel at Reiner matapos ang laban, ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Reiner dahil siguradong kakanselahin ng mga tagapag-ayos ang torneo matapos ang kaguluhan na naganap. Biglang sinapian ni Dor-Elda ang espada at sumugod muli sa kanila at nararamdaman ni Aurel ang biglaang paggalaw nito.
kaya't binalaan niya si Reiner na umiwas pero hindi siya nakareact agad at akala ni Aurel ay si Reiner ang tina-target ni Dorelda, kaya itinulak niya ito palayo ngunit binago ng demonyo ang direksyon sa kalagitnaan ng paglipad at tumama sa mga upuan ng manunood. Agad na tinatakpan ni Rod si Lilia para protektahan ito mula sa atake ngunit nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Tinawag sila ni Reiner sa gitna ng usok upang tiyakin na ligtas sila at nang hamupa ang alikabok, sinabi ni Lilia na ayos lang siya dahil inalayan siya ng ama. Ngunit laking gulat ng lahat nang makita nilang hawak ni Rod ang espada ni Dorelda at itinutok ito sa leeg ni Lilia. Ginagawang bihag ang sariling anak at napagtanto ni Aurel na ang espada mismo ang tunay na katawan ni Dorelda. Nainis siya sa sarili dahil dapat noon pa niya ito napansin at ang espada ang dapat niyang inatake, hindi ang katawan ni Georg at ngumisi si Dorelda at sinabing huli na para magsisi, dahil kung gusto ni Aurel na manatiling buhay si Lilia ay kailangan niyang hayaang makatakas ito. Malamig na sinabi ni Aurel na wala siyang pakialam kung ano ang mangyari kay Lilia. Ngunit tinawanan siya ni Dorelda at binanggit na huwag magpanggap dahil nababasa niya ang alaala ni Rod, dagdag pa niyang ayon kay Lilia ay fiancé daw niya si Aurel kaya't malinaw na napakahalaga ito sa kanya. Nagpanggap si Lilia na parang walang alam sa sinasabi ni Dorelda, pero halata kay Aurel na sinusubukan pa rin itong pilitin siyang pakasalan siya at inis na ipinaliwanag ni Aurel na mas mabuting patayin na lang silang dalawa para tuluyan siyang matahimik, ngunit pinigilan siya ni Reiner. Nabigla si Dorelda nang marinig na wala talagang pakialam si Aurel kay Lilia. Ipinaliwanag ni Aurel na ang tanging bagay lang na may halaga ay yaong may tunay na kahalagahan, at si Lilia ay wala nito at galit na nagtanong si Dorelda kung ano ang ibig niyang sabihin. Umiiyak na umamin si Lilia na imbento lang ang lahat na siya mismo ang nagsabi noon para mapilit niyang matupad ang kanyang mga pantasya. Nakiusap siya kay Dorelda na huwag siyang patayin at naawa si Reiner. Ngunit kalmado si Aurel at sinabing hindi siya kayang patayin ni Dorelda kahit anong gawin nito. Narinig ito ni Dorelda at gustong patunayan na kaya niya ngunit biglang nanigas ang mga kamay niya. Muling nakuha ni Rod ang kontrol sa kanyang katawan at mariing sinabi, "Hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko." Pinalaya niya si Lilia at tumakbo ito palayo sa panganib at sinubukan na muling agawin ni Dorelda ang kamalayan ni Rod. Tinutokso itong bibigyan niya ng kapangyarihang maibalik ang dati niyang karangalan, ngunit mariing tumanggi si Rod at sinabing kung dati, baka bumigay siya pero huli na siya ng ilang araw dahil itinuro ni Aurel sa kanya na maibabalik niya ang dangal sa tamang paraan sa pamamagitan ng pagsisikap. Tuluyang natalo ni Rod ang kontrol ni Dorelda at itinapon ang espada kay Aurel. Hinugot ni Aurel ang kanyang espada at pinutol sa dalawa ang espada ni Dorelda at sa sandaling iyon ay naglaho ang madilim na harang sa buong arena. Tiniyak ni Aurel na hindi na muling makabalik si Dorelda at habang nagsisimula ng magdiwang ang buong lungsod sa wakas ng labanan. Ilang araw ang lumipas ay dinala ni Rod ang ilang bagong recruit sa silid ensayo para sa tryouts. Binugbog niya ang mga ito ng sobra kaya nagsimula silang mag-isip kung tama ba ang pag-apply nila sa kanilang guild. Pinagalitan sila ni Rod dahil masyado silang umaasa sa kanilang mga kakayahan imbes na aktwal na depensahan ang sarili laban sa kalaban. Tinawag niya ang susunod na recruit para humarap sa kanya pero nagtakbuhan silang lahat. Nakita ni Lilia ang isang recruit na nagtatago sa sulok. Tinawag niya itong duwag at pinaalalahanan na tinanggap lang siya sa guild dahil nangako siyang pagbubutihin ang sarili. Sinabi ng recruit na hindi ito ang inaasahan niya pag sumali siya para sa kanya, parang halimaw na si Rod imbes na isang mandirigmang may kapansanan sa braso. Inamin ni Lilia na mas naging masigasig si Rod mula nang muling mahanap ang dignidad niya bilang isang mandirigma. Tahimik siyang nagpasalamat kay Aurel dahil binigyan nito ng panibagong sigla ang kanyang ama. Nagtanong ang recruit kung pupunta ba si Aurel sa punong tanggapan ng guild dahil gusto niyang makilala ang kanyang idolo. Ipinaalam ni Lilia na umalis na si Aurel sa guild at bigla siyang nalungkot dahil hindi na niya maaaring pakasalan si Aurel matapos siyang iwan nito. Pakiramdam niya ay nag-iisa na siya sa guild nang wala ang dalawa niyang bagong kaibigan. Umalis din si Reiner para sundan si Aurel kaya't naiwan siyang mag-isa kasama ang kanyang ama. Samantala ay kumuha si Aurel ng serbisyo ng isang tagapagkalesa upang maghatid sa kanya palabas ng lungsod. Nagulat ang tagapagkalesa sa biglaang desisyon ni Aurel na umalis matapos manalo sa Sword God Cup. Iminungkahi nitong manatili muna siya at namnamin ang papuri at paghanga ng mga tao. Ipinahayag ni Aurel na umalis siya dahil wala na siyang dahilan para manatili sa lungsod at nagtaka ang tagapagkalesa kung bakit sa isang maliit na baryo siya pupunta.
imbes na sa mas malaking lungsod kung saan maaari pa siyang matuto ng mas maraming kasanayan. Hinala niya na iyon ang bayan ni Errol at kinumpirma ito ni Errol at inamin na babalik siya roon upang subukan muli ang kanyang kakayahan. Naniniwala siyang kaya na niyang talunin sa tunggalian ang kanyang ina at tinuwanan siya ng tagapagkalese dahil natatakot pa rin siya sa sariling ina kahit siya na ang kampyon ng Sword God Cup, pero inamin nitong ang lakas ng mga ina ay panganib na kinikilala ng lahat. Pagdating ni Errol sa bahay sinubukan niyang sorpresahin si Fa habang nag-aalaga ito ng mga bulaklak sa hardin, ngunit agad nitong naramdaman ang presensya niya at nahiya si Errol dahil na-detect agad siya. Pero inamin ni Fa na mas lumakas siya dahil inabot pa ng ilang sandali bago niya ito maramdaman. Ipinahayag ni Errol na nanalo siya sa Sword God Cup at handa na sana siyang harapin ito sa tunggalian, ngunit bago pa siya makapagsalita at bigla siyang nilapitan ni Fa at itinapat sa kanya ang isang bulaklak, napagtanto niyang kung espada iyon at natalo na sana siya. Pinuri niya ang kanyang ina sa pagkabasa nito ng kanyang intensyon at binanggit ni Fa na likas lamang iyon sa isang ina. Iminungkahi niyang pumunta sila sa lugar ng ensayo sa likod ng bundok para mag-spar dahil baka masira nila ang bahay kung doon lang sila mag-ensayo. Pumayag si Errol at sabay silang nagtungo roon. Pagdating nila ay humarap silang mag-ina sa isa't isa at sabik si Fa na masaksihan ang mga bagong kasanayang natutunan ng kanyang anak. Sinabi ni Errol na hindi na magiging ganoon kasigla ang kanyang ina kapag naramdaman na nito ang sakit ng kanyang mga atake. Nagpa siya si Farah na bitawan na ang pagiging magaan sa laban. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Errol pero nasundan niya ang galaw nito at madali niyang nasangga ang atake. Ipinahayag ni Farah na hindi niya binabaliwala ang laban kahit pamukhang magaan lamang siya at napagtanto ni Errol na hindi siya mananalo kung patuloy lang siyang magdedepensa, kaya umatras siya at pinagsama ang dalawang kasanayan sa paghiwa ng espada para umatake. Gayunpaman ay nasangga ito ni Farah ng walang kahirap-hirap. Humanga si Farah sa kakayahan ni Errol na pagsamahin ang dalawang mataas na antas ng kasanayan sa espada, ngunit mas naging interesado si Errol sa abilidad na ginamit ni Farah para harangin ang kanyang atake ng napakadali. Ipinaliwanag ni Farah na simpleng ginamit lang niya ang espada para i-deflect ang atake nang hindi gumagamit ng anumang skill. Sinabi pa niya na matagal na siyang nagsasanay na lumaban nang hindi umaasa sa mga kasanayan katulad ni Errol. Dahil dito ay lalong tumaas ang paggalang ni Errol sa kanyang ina at may kakaiba itong pag-iisip kumpara sa ibang mga mandirigma na kanyang nakilala. Paulit-ulit siyang umatake ngunit patuloy lang itong nasasangga at ang banggaan ng kanilang mga espada ay nagdulot ng malalakas na alon ng hangin na umabot hanggang sa nayon. Nagpanik ang mga tao dahil inakala nilang may halimaw na aatake mula sa bundok. Ginamit ni Errol ang aerial step para tumalon sa ere at umatake ngunit sinalubong siya ni Farah gamit ang kanyang Divine Presence skill. Tinapatan ito ni Errol sabay sabing hindi na uobra sa kanya ang ganoong kasanayan. Bumalik silang dalawa sa lupa at nagpasya si Farah na gamitin ang buong lakas. Pinaapoy niya ng liwanag ang espada at umatake ngunit ginawa rin iyon ni Errol. Pareho nilang ginamit ang parehong kasanayan at nagbanggaan sa gitna. Samantala dumating si Reiner sa bahay ni Errol at umaasang makikita niya ito roon at kumatok siya sa pinto at si Mira ang nagbukas. Tinanong ni Mira kung ano ang kailangan niya at sinabi ni Reiner na gusto niyang bisitahin si Errol. Nagulat si Mira na kilala ni Reiner si Errol dahil bihira raw itong makihalubilo sa ibang tao. Binanggit ni Mira na wala si Errol sa bahay at sinubukan na isinara ang pinto subalit pinigilan siya ni Reiner. Nag-agawan sila sa pinto hanggang sa dumating si Farah kasama si Errol at pinagalitan si Mira sa masamang pagtrato sa bisita. Agad namang tumalon si Mira sa mga bisig ni Errol at masayang binati ito sa pagbabalik. Napansin niyang parehong pagod at may mga galos ang dalawa kaya't nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Errol na nag-ensayo lang sila na lalo namang ikina-interes ni Mira kaya tinanong niya kung sino ang nanalo. Inamin ni Farah na si Errol ang panalo dahil mas lumakas na ito kaso tumanggi si Errol na ipagmalaki iyon. Pinaliwanag niyang nanalo lang siya dahil sa pisikal na lakas na lamang niya sa ina at pinuri ni Reiner si Errol sa pagkapanalo laban kay Farah na isa ng Sword God. Ngunit sinabi ni Errol na hindi ito tagumpay na dapat ipagdiwang dahil hindi na nasa rurok ng lakas si Farah. Medyo nasaktan si Farah sa pahiwatig ng anak na tumatanda na siya. Kaya binago niya ang usapan at inanyayahan si Reiner sa loob ng bahay upang maipakilala ito ng maayos ni Errol. Inihain niya ang tsaa at ilang panghimagas at tinanong kung paano sila nagkakilala. Ikinwento ni Errol na nagkita sila sa lungsod at magkasama silang nanirahan doon.
Napaangat ang kilay ni Fera at Mire kaya't agad ipinaliwanag ni Reiner na magkasama lang sila dahil pareho silang nasa iisang guild noon. Pagkatapos ay sinimulan niyang questionin ang katapatan ni Errol dahil iniwan nito ang kanilang guild nang hindi man lang nagdalawang isip. Sinabi ni Errol na wala naman siyang ginawang mali dahil nag-iwan naman siya ng liham ng pagbibitiw. Ipinaliwanag ni Reiner na bilang paggalang ay nararapat lang sana na magpaalam siya sa mga kasamahan sa guild bago umalis, ngunit sagot ni Errol na wala na siyang dahilan para manatili pa ng kahit isang minuto sa lungsod dahil nakuha na niya ang kasanayang pinuntahan niya roon. Pinuri ni Ferris si Reiner dahil sa sobrang pag-aalala nito kay Errol na pinuntahan pa siya sa kanilang baryo para lang masigurong ayos ito, ngunit binanggit ni Reiner na taga-baryo rin siya at hindi lang siya pumunta roon dahil kay Errol, dumating siya upang hilingin kay Ferris na tanggapin siya bilang alagad. Hindi siya nakilala ni Ferris dahil hindi pa niya ito nakikita noon sa kanilang lugar. Biglang tinawag si Ferris mula sa labas ni Evans na nagsabing may kagyat na pangyayari at kailangan nila ang tulong nito at pagpasok niya sa bahay, ipinaalam niyang may nangyaring mapanganib sa bundok kamakailan. Nang siyasatin nila ay nakita nilang naghiwalay ang lupa at maraming puno ang bumagsak. Hiniling niya kay Ferris na sasamahan sila bilang pangseguridad habang patuloy nilang iniimbestigahan ang pangyayari. Ngunit sinabi ni Ferris na hindi na kailangang ituloy ang investigasyon dahil sila mismo ang dahilan ng pagkasira ng kagubatan. Ipinaliwanag niyang ang ingay na narinig nila ay galing sa laban nila laban sa isang halimaw na kanilang natalo. Kinabahan si Errol dahil baka masabi ng ina ang totoo pero nakahinga siya ng maluwag nang makaisip ito ng kapanipaniwalang dahilan at natuwa si Evans nang malaman na walang panganib na nagbabanta sa lungsod, kaya nagpa siyang bumalik upang ipaalam sa mga nailikas ang magandang balita. Bigla niyang napansin si Reiner at nagtanong kung anong ginagawa nito roon at ipinahayag ni Ferris na pumunta si Reiner upang humingi ng aral kung paano maging mabuting asawa. Biglang napapaluha si Evans sa tuwa dahil naisip niyang malaki na talaga ang anak niya para magtanong ng ganoong bagay. Agad namang nilinaw ni Reiner na nagkakamali sila dahil gusto lang niyang matutong maging mas mahusay na mandirigma. Sumang-ayon si Ferris na tuturuan siyang maging mas magaling sa espada. Ngunit nag-alok din itong bigyan siya ng libreng aral kung paano maging mabuting asawa. Agad namang pumayag si Evans sa alok ni Ferris at ipinaliwanag niyang nang mamatay ang kanyang asawa. Nangako siyang palalakihin si Reiner ng maayos pero tanging pakikipaglaban lang ang naituro niya rito. Masaya siyang may isang tulad ni Ferris na makapagtuturo sa anak niya ng mga gawaing bahay na hindi niya kayang ituro. Lubos siyang nagpasalamat kay Ferris sa tulong nito at habang si Reiner naman ay mariing tumutol dahil hindi man lang siya tinanong sa sariling desisyon, hindi siya pinansin ni Evans at sinabi niyang babalik na siya sa tungkulin at hinikayat niya si Reiner na makinig ng mabuti sa mga aral ni Ferris. Samantala ay pumunta si Errol sa silid-aralan ni Leon at nadatnan itong nag-aaral ng mahika. Nagtaka siya kung anong uri ng pananaliksik ang ginagawa nito at ipinaliwanag ni Leon na sinusubukan niyang matuklasan ang isang bagong ultimate technique. Ipinagmamalaki ni Errol na tinalo niya si Ferris sa ensayo ng espada ilang sandali lang ang nakalipas, kaya hiling niya sa ama na turuan siya ng mahika subalit sinabi ni Leon na imposibleng magturo ng mahika sa iba at pinayuhan siyang kalimutan na lang ang ideyang iyon. Sa ibaba naman ay tinuruan ni Ferris si Reiner kung paano maghiwa ng gulay at inabot niya rito ang kutsilyo. Ngunit walang kaalam-alam si Reiner kung paano ito gawin dahil hindi pa siya kailanman nakapaghiwa ng kahit ano, at doon ay hinawakan niya ang kutsilyo na parang espada. Sinubukan siyang i-warning ni Mira na hindi ito nasa labanan pero buong lakas niyang hinahampas ang gulay at naputol pati ang mesa. Nagtatampo si Mira dahil nabasag din ang paborito niyang mug na nasa ibabaw nito. Taos-pusong humingi ng paumanhin si Reiner dahil hindi niya sinasadyang masaktan si Mira. Nagpa siya si Ferris na turuan siya ng lahat ng tungkol sa gawaing bahay mula sa pinakasimula dahil malinaw na wala pa itong karanasan sa ganoong bagay. Nagmakaawa si Reiner kay Ferris na puro pagsasanay sa espada na lang ang ituro sa kanya pero tumanggi ito. Ipinaalala ni Ferris na kailangan niyang hasain hindi lang ang katawan kundi pati ang isip at kasanayan kung gusto niyang maging pinakamahusay na mandirigma. Ipinaliwanag niyang ang pinakamabisang paraan para magawa iyon ay ang paghawak ng mga gawaing bahay ng may sipag at tiyaga. Masaya si Ferris dahil may isa pa siyang anak na babae sa bahay at tinanong ni Reiner kung nasaan si Astaire dahil hindi niya pa ito nakikita. Ipinaliwanag ni Mira na umalis ito sa bahay matapos mangakong gagawing mas mabuting lugar ang mundo para sa mga taong walang class tulad ni Errol.
Mula noon ay hindi na ito bumalik at inamin ni Reiner na marami pa ring diskriminasyon laban sa mga taong walang class, pero alam niyang hindi niya kailangang mag-alala kay Ariel dahil mas malakas ito kaysa sa kahit sino. Ilang minuto ang lumipas ay tinulungan ni Ariel si Leon na ayusin ang nabasag na mesa. Nagtaka siya kung bakit hindi ginamit ni Leon ang mahika para ayusin ito. Inamin ni Leon na gusto ni Farah ang amoy ng bagong tabas na kahoy sa kanya. Nag-alok si Leon na ipakita kay Ariel ang isang demonstrasyon ng mahika at pumayag naman ito. Ginamit niya ang mahika para buuin muli ang nabasag na tasa ni Mira at inanyayahan si Ariel na mag-usap habang naglilinis sila. Pinayuhan niya si Ariel na huwag nang ipilit ang pag-aaral ng mahika dahil hindi lahat ay pinagkakalooban ng mana, isang espesyal na kakayahan. Ipinaliwanag niyang wala pa siyang narinig na taong walang class o skill na marunong gumamit ng mahika. Tumutol si Ariel at sinabing hindi iyon imposible at sumang-ayon si Leon lalo na't napatunayan naman ni Ariel na kaya niyang manalo sa Sword God Cup kahit wala siyang class. Ngunit idinagdag niya na nagawa lang iyon ni Ariel dahil sa pagsisikap at ang pagsisikap lamang ay hindi sapat para magkaroon ng mana. Nagtaka si Ariel kung paano nakasisiguro si Leon na wala siyang mana gayong hindi pa naman siya nasusuri. Ipinaliwanag ni Leon na kung mayroon talaga siyang mana na sana ay nabigyan na siya ng magician class at matagal nang marunong magpalabas ng mga mahika. Ipinilit ni Ariel na mayroon siyang mana dahil sa isang pangyayaring naranasan niya kasama si Reiner noong tinutulungan siya nitong makuha ang God skill. Ikinwento niya na kinailangan niyang uminom ng banal na tubig para maibalik ang kanyang holy protection matapos itong maubos, subalit dahil naubos na ang supply nila ay inalok siya ni Lilia ng isang inuming hindi niya alam ang pinagmulan. Binalaan siya ni Reiner na huwag iyon inumin dahil baka lason, pero pinili pa rin niya itong inumin dahil iniisip niyang makakatulong iyon upang mas lumakas ang kanyang katawan laban sa lason at ibinunyag ni Ariel na hindi naman pala ito nakalalason. At sa halip ay naramdaman niyang may ibang bagay siyang nabawi bukod sa banal na protection niya matapos niyang inumin iyon. Napagtanto ni Leon na posible ngang nabawi ni Ariel ang kanyang mana dahil sa inumin na iyon, agad siyang nag-alok na turuan si Ariel ng lahat ng dapat niyang malaman tungkol sa mahika at nagulat si Ariel sa sobrang sigla ni Leon na turuan siya. Inamin nito na matagal na siyang naiinggit dahil si Ariel ay tinuruan lamang ng espada ni Farah. Tinanong ni Leon kung nararamdaman ni Ariel ang enerhiyang galing sa inumin na gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Inamin ni Ariel na nararamdaman niya ito ng kaunti at pinayuhan siya ni Leon na subukan na palalabasin ito sa pamamagitan ng pagbuo ng enerhiya sa isang punto sa kanyang kamay. Nag-concentrate si Ariel at nakabuo siya ng maliit na bola ng liwanag sa kanyang palad at tumayo agad si Leon sa tuwa at binati siya dahil nakontrol na niya ang kanyang mana. Ngayon na may malinaw na patunay na may mana talaga si Ariel at malamang ay wala ng hangganan sa mga mahika na maaari niyang matutunan. Bigla namang nawalan ng malay si Ariel at agad siyang sinalo ni Leon at ipinaliwanag na kailangan niyang magpahinga dahil naubos ang kanyang mana. Nagulat si Ariel na kahit maliit lang na liwanag ay nakaubos agad ng kanyang lakas. Ipinaliwanag ni Leon na iyon ay dahil hindi pa niya kailanman sinanay ang kanyang mana. Nagtaka si Ariel kung paano niya mapapataas ang kanyang mana at ipinaliwanag ni Leon na kailangan niyang masanay ang kanyang katawan para mapalawak ang kanyang mana pool, katulad ng paraan ng kanyang pagsasanay upang mapangasiwaan ang kasanayan sa espada. Nawalan ng malay si Ariel ngunit ipinahayag ni Leon ang paghanga niya sa dedikasyon ng anak kahit isa itong classless. Nagpasalamat siya sa tadhana dahil hindi na siya makakahiling pa ng mas mabuting anak. Kinabukasan ay dinala ni Ariel ang kanyang napanalunang pera mula sa torneo papunta sa tindahan ng mga potion sa baryo. Binanggit niya sa may-ari na bibilhin niya ang lahat ng mana potion at sa tindahan, iniinom niya ang lahat ng iyon at patuloy na nagsanay ng mahika sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ng mahabang pagsasanay ay ipinakita niya kay Leon ang kanyang kakayahan sa mahika. Pinuri siya ni Leon sa kanyang pagsisikap dahil ngayon ay mayroon na siyang kapantay na dami ng mana tulad ng mga spellcaster, matapos silang mabiyayaan ng kanilang kakayahan. Sabik si Ariel na magsimulang gumamit ng mahika ngunit ipinaliwanag ni Leon na may kailangan muna siyang gawin bago siya makapagsimula sa paggamit ng mga spell. Inabot niya rito ang isang lumang kasulatan na may mga ukit ng mahika at ipinaliwanag na dapat niyang pag-aralan ang mga nakasulat doon bago niya magamit ang mahika. Pinaliwanag ni Leon na dahil wala siyang skill na kusa nang nagbibigay ng kaalaman sa mga mahika kapag kailangan itong gamitin, kinakailangan niyang isaulo at mabigkas ang mga ito tuwing gusto niyang maglabas ng mahika.
Napagtanto ni Errol na magiging mahirap pag-aralan ito at iminungkahi ni Leon na maaari siyang pumunta sa akademya sa lungsod ng Mahika upang matutunan ang mga batayang kaalaman, ngunit kailangan pa niya ng dagdag na pagsasanay upang umabot sa antas na tatanggapin siya roon. Buo ang loob ni Errol na magsimula ng pagsasanay para maabot ang antas na iyon sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng araw ay naghanda si Mira ng hapunan para sa lahat at pinuri ni Errol ang luto nito, ngunit tumanggi si Mira na tanggapin ang papuri dahil ayon sa kanya ang mga baka ay dapat niluluto at hindi ang nagluluto. Pinuri ni Ferris si Mira dahil sa malaking progreso nito sa parehong pagsasanay sa espada at sa gawaing bahay. Pinuri rin siya ni Leon ngunit agad siyang pinagalitan ni Ferris sa pagpuri ng ibang babae sa harap niya at agad namang sinuyo ni Leon ang asawa. Binabanggit na siya pa rin ang pinakamagandang babae sa kanyang buhay at handa siyang gamitin ang kanyang mahika para tuparin lahat ng mga nais nito. Humanga si Errol sa kumpiyansa ng kanyang ama sa paggamit ng mahika, kaya nagpasya siyang maging mas malakas na mago upang magtaglay din ng parehong kumpiyansa tulad ng sa kanya.